Gabi ng kasal, iniwan ako ng asawang artista ko. Nagkita sila ng ex-girlfriend niya ng patago, Zhou Qinyue. Nang bumalik siya, lasing na lasing siya. Hinawakan niya ako at tinawag ang pangalan ni Zhou Qinyue. Qinjue. At si Zhou Qinyue, nagpost sa Weibo nang tila may ibig sabihin. May mga pagmamahalan na hanggang dito lang, sa labi at ngipin. At natatago sa paglipas ng panahon. Huo yan. Nais kong maging masaya ka. Kaya nagalit ang mga fans. Ako yung walang hiya na cute. Ako si Shen Ji. Hindi ako papayag na yurakan ninyo ako ng ganito. Gagawin kong masira ang pangalan ninyong lahat. Ang Weibo mo binahan ng fans ni Zhou Qinyue, may oras ka pa mag-phone? Bakit ka nagmamadali? I-post mo ang mga litrato. Sabihin mong nahuli kayong dalawa sa kama ng legal wife. Tandaan mo, lagyan ng blur ang mga litrato pero siguraduhing makikilala ng mga tao ang relong suot ni Huoyan sa pulso. Ayos. Puno ang top 3 ng hot searches. Ji Yi, tumawag ang team ni Huo Yan pati si Madam Huo tumawag. Pinapakiusapan kanilang agad mag-post sa Weibo para klaruhin. Sabihin mo raw na ang mga litrato ay mga stills lang sa shooting o kaya photos ng isang drinking session ng magkakaibigan. Problema lang daw sa angle. Magklaro ka. Bakit ko kailangang magklaro? Ako ang legal na asawa ni Huo. Yan, sa gabi ng kasal, iniwan ako ng asawa na para bang ako pa kailangan mag-cover up para sa relasyon nila ng ex-girlfriend niya. Ate Chen, sa tingin mo, mukha ba akong taong napisa ang ulo sa pinto na malasanto? Shen Ji, baliw ka na ba? Bakit mo ginagawa to? Si Qinyu ay walang kasalanan. Hindi lang maganda ang pakiramdam niya. Pinakiusapan niya lang akong samahan siyang uminom ng ilang baso ng alak. Wala namang nangyari sa amin. Walang nangyari, oo. Pero isuot ba naman niya ang polo mo? Shenji, sa isang relasyon, ang hindi mahal ang siyang panggulo. Oh, tingnan mo. Kahit ngayon, araw niyo ng kasal, pero si Ayan, ako ang kasama niya. Walang nangyari, wala. Pero niyakap mo ako buong gabi. Pangalan niya ang sigaw mo. Qinyu, Yue. Mahal na mahal kita. Nakainom lang ako ng sobra. Nagkamali lang ako sa pagkakamaling madalas namang magawa ng kahit sinong lalaki. Bakit kailangan mong gawing ganito? Gusto mo bang sirain ang karera ko? Gusto mo bang wasakin si Qinyu? Chenji, bakit di ko napansin na grabe kang maging malupit? Huwag yan. Ang sinira mo ay ang kasal natin, ang sarili mo, at si Zhou Qinyue na mahal mo. Malupit? Kung ikukumpara mo ako sa inyo, parang naglilinis lang ako ng kalat ng mundo. Isa pa, liwanagin natin, hindi lahat ng lalaki ay nagkakamali. Ikaw lang. Mga lalaki lang na hindi kayang kontrolin ang sarili nila ang gumagawa noon. Huwag mong idamay ang lahat ng tao para lang bumigat kasama mo. Yup. Sige, suntukin mo ako. Pag tinuloy mo, bukas trending na naman. Huyan, actor, nananakit ng asawa. Sigurado akong mas magiging sikat pa iyon kaysa sa issue mo sa pangangaliwa. Z, ang nanay ni Huo Yan ay ang chairman ng Huayu Media. Ngayon, ikaw at ang anak niyang si Huo Yan, nag-aaway na ng ganyan. Ayos lang ba to? Anong problema doon? Anak niya ang nagloko. Wala naman akong ginawang mali. Shenzi, burahin mo agad ang Weibo post, tapos magpatawag ka ng press conference para humingi ng tawad. Sabihin mo na lang na lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaintindihan. Ang reputasyon ng pamilya Huo natin, hindi ka pwedeng baliwalain at tapakan lang. Madam Huo, hindi ako ang nakakahiya, kundi ang mabait mong anak. Sa mismong gabi ng kasal, nagawa niya pa yung ganon. Hindi ako diretso nag-file ng annulment. Malaking respeto na yon sa pamilya niyo. Ano ba ang gusto mo? Resources ba o pera? Magbigay ka ng pressure. Basta mapatahimik mo lang tong issue na to. Wala akong ibang kailangan. Gusto ko lang ng hustisya. Hustisya? Sa industriyang ito, kung sino ang mas malakas, siya ang nasusunod. Shen Ji, huwag mong kalimutan. Lahat ng meron ka ngayon, kung sino ang nagbigay sa'yo.
Kung wala ang pamilya Huo, wala ka ring halaga. Madam Huo, grabe ka namang magpuri sa sarili mong pamilya. Ako si Shenji, mula nung nag-umpisa ako. Hindi ko kailanman kinapitan ang kahit anumang resources mula sa pamilya Huo. Bitiwan mo na lang ang mga imposibleng pangarap mo. Bibigyan kita ng kalahating oras para mag-isip. Pagkatapos ng kalahating oras, kung wala pa akong nakikitang Weibo post mo ng paghingi ng tawad, bahala ka sa magiging consequences. Zehi, si Madam Hua, kung ano ang sinabi niya, kaya niyang gawin. Yung mga endorsements at scripts natin, lahat yon si Huayu ang nag-arrange. Huwag kang matakot. Hindi babagsak ang mundo. May ibang tao na mas nagmamadali kaysa sa atin. Zehi. Ang sulat ng pagpapakamatay ni Zhou Qinyue biglang naging trending. Yung Weibo mo din, sinama sa gulo at inuulan ng mga komentaryo. Salamat sa lahat ng nag-aalala. Ayos lang ako. Pakiusap, huwag niyong sisihin ang kahit sino. Kasalanan ko lahat ito. Wow yan, bilisan mo na at makipag-divorce sa kanya. Makasal sa ganyang babae. Parang malas sa buong buhay. Grabe na. Pinilit mo siyang magpakamatay. Si Shenji Yi, itong masamang babae. Nakakaawa si Yuyue ko. Yakapin si Yuyue. Nandito kami lagi para sa'yo. Totoo nga, napakagaling na nagbabait-baitan. Si Shenji Yi, kung hindi dahil sa'yo, hindi magpapakamatay si Qinyue. Kung may mangyaring masama sa kanya, hindi kita patatahimikin. Huo yan, feeling mo ba? Dapat ikaw at siya ang sentro ng mundo. Itong malungkot na magkasintahan? Pag umiyak siya, ako raw nanakit. Pag napunta siya sa ospital, ako raw nagtulak. Ako na mismong niyo pinagsama, pinagtulungan at binigyan ng sungay. Deserve kong pagalitan, deserve kong magtiis, magpakababa. Oo, nagloko ako nung wedding night, pero kung may hinanakit ka, sa akin mo iba to. Si Qinyue, wala siyang kasalanan. Kasalanan? Saan? Isa kayong playboy, isa kayong cute kunwari. Sino sa inyo ang deserving sa salitang walang kasalanan? Ikaw, Sige na, mas mabuti pang pumunta ka sa ospital at damayan siya ng maayos. Sabihin mo na rin sa kanya, pag-aarte, buo dapat. Yung sugat sa pulso parang gasgas lang ng pusa. Yung mga netizen ngayon, hindi na basta-basta naloloko. huwag kang gumawa ng kwento. Si Qinyue hindi kasing sama mo. Shenji Yi, tapos na ang kalahating oras. Mukhang ayaw mo talagang linawin ang issue. Huwag mo akong sisihin kung maging matindi ako. Shenji Yi, sariling gawa mo yan. Hintayin mong maban ka. Ibaban mo ako? Baka di nyo kaya yan? Sulat ng kanselasyon ng kontrata. Ang dami nito. Yung bagong pelikula na kinuha mo, tsaka ilang high-end na endorsements, lahat sila nagpadala ng sulat ng kanselasyon ng kontrata. Ang dahilan daw ay may problema sa ugali ng artist, nagdulot daw ng masamang epekto sa lipunan. Tapos na, Ji. Wala na talaga. Mrs. Hua, parang gusto nilang tuluyan na talaga tayong iban. Isang gabi lang, si Shenji Yi, mula sa sobrang sikat na baguhang artista, naging parang daga sa kalsada na lahat gustong makalampas. Yan ang gusto mo, di ba? Ngayon, umalis ka na agad sa bahay ko. Papeles ng diborsyo, ipapadala ng abogado ko sa'yo. Z, yung titulo ng bahay na to, hindi ba pangalan mo yon? Kailan pa naging pangalan niya? Oo nga, siguro si Huo, dahil sa kaka-artista, natanga na rin ang utak. Shenji Yi, huwag kang makapal ha. Bahay to ng pamilya Huo. Wala kang karapatang tumira dito. Huo, buksan mo nga mga mata mo, tingnan mo ng mabuti. Sa titulo ng bahay, kanino nakasulat ang pangalan? Ito ay ari-arian ko bago magpakasal? Wala itong kinalaman sa pamilya ninyo. Kahit piso, walang koneksyon. Totoo ngang. Ay, yan. Tama na. Alis na tayo. Mukhang ayaw tayong makita ng ate ko. Huwag na natin siyang galitin. Shenji Yi, hintayin mo lang. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo at sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakahanap ng trabaho sa industriya.
hinihintay ko. Miss Joe, sa susunod na magpapakita ka ng drama na magpapakamatay, huwag mong kalimutang ihanda muna ang medical report ng ospital. Kung hindi, kung magpepeke ka ng medical report para lang magpaawa, Talagang mapapahiya ka lang sa lahat. Shen Ji, tumahimik ka na. Hindi ko papayagan na saktan mo siya ng ganito. pagsasaktan, ang totoong nanakit sa kanya, ikaw. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng hindi dapat binigay na pag-asa. Ikaw ang dahilan kung bakit akala niya pwede niyang apakan ako para umangat. Huo Yan, ikaw ang ugat ng lahat ng kasamaan na to. Shen Ji, lumabas na ang blacklist ng pamilya Huo. Hintayin mo, sa pagkalat nito, magbibitiw na ang team mo. Boss Shen, kailangan din naming maghanap buhay para sa pamilya. Ngayon, naglabas ng blacklist ang pamilya Huo. Tumigil na rin ang trabaho mo. Kami rin. Naiintindihan ko. Ito ang sahod niyo ngayong buwan. Mas mabuting maghiwalay na tayo ng maayos. Salamat, Boss Shen. Shen Ji, masama kang ex-wife. Hindi ka magtatagumpay sa buhay. Mga kaibigan, ayusin ko agad ang personal kong mga bagay para mabigyan ng tamang pangalan si Qing Yue. Shen Ziyi, ngayon mo lang ba naisip magsisi? Matagal ko nang sinabi sa'yo na huwag kang makipagsabayan sa akin. Mas bata ka pa at kulang pa ang karanasan mo. Ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay lumuhod at magmakaawa sa akin, tapos mag-post ka ng isang mahabang pahayag sa publiko. Isisi mo ang lahat ng responsibilidad sa sarili mo. Aminin mo na ikaw ang naiinggit kay Qing Yue at nagpakalat ng masamang chismis. Pag-iisipan ko kung bibigyan pa kita ng pagkakataon. Mrs. Huo, baka nakalimutan niyo. Ang apelyido ko ay Shen. Eh ano naman kung Shen ang apelyido mo? Ang tatay mong si Shen Guodong dati siyang importante sa business industry. Pero ngayon, nag-step back na siya. Oo, nag-step back na si Papa. Pero andyan pa rin ang mga koneksyon at network namin sa pamilya. Noong una, ang dahilan kung bakit. Ayokong gamitin ang mga koneksyon ng pamilya. Ayaw ko lang palalain pa ang sitwasyon. Gusto ko lang bigyan ng kaunting respeto ang bawat isa. Pero ngayon, mukhang hindi na kailangan. Mukhang ayaw mo pa ring makinig. Matigas ka pa rin. Kaya wag mong sisihin kung magiging malupit ako. Shen Ji, ipapakita ko sa'yo kung ano ang totoong kawalang pag-asa. Ji, alam kong nasaktan ka. Kung ano man ang gusto mong gawin, gawin mo lang. Si Papa ang pinakamatibay mong sandigan. Salamat, pa ako na ang bahala sa lahat. May interes ka bang pumasok sa isang kasunduan? Invitasyon ni Miss Shen? Siyempre, interesado ako. Bilang matinding kaaway ni Huo Yan, siyempre hindi ko palalagpasin ang ganitong pagkakataon. Gusto kong pabagsakin si Huo Yan at sirain pati buong pamilya niya, ang Huojia. Boss Lu, dumating na po si Miss Shen. Ito ang kontrata ng Xingyao S-Level. Kasama ang PR team na inihanda ko para sa iyo at team ng mga abogado. Lahat ng gusto mo, kayang ibigay ko. Pero isa lang ang kondisyon ko. Gusto ko ng kalahati ng market share ng Huayu Media. Mukhang malaki ang gutom ni Boss Lu. Kung kalaban ng Huojia, kailangan talaga mamuhunan ng malaki. Miss Shen, ngayon, ikaw naman ang magpakita ng iyong sincerity. Dito, nakalista lahat ng kontrobersya ni Huo Yan mula pa nang nagpasikat siya. Kasama na pero hindi limitado sa problema sa buwis, pambubuli sa set, at iba pang kakaibang hilig niya. Sapat na para ibagsak siya mula sa taas. Saan mo nakuha ang mga iyan? Walang duda ang tiwala sa akin ni Huo Yan, kaya pwede kong buksan ang cellphone niya kahit kailan. Sanay lang talaga ako na mag-backup ng mga bagay-bagay.
Talagang ang bulag si Huo Yan. Sana maging maganda ang partnership natin. Maganda ang partnership. Ngayong napagkasunduan na natin ang alyansa, pupunta na tayo sa susunod na hakbang ng paghiganti. Isang monologo ng isang asawa. Tama. Ito ang ginawa ng team natin. Gumugol ng isang gabi para gawin ito. Ang artikulo ay gamit ang tono mo. Detalyadong ikinwento nito ang pagkakakilala mo kay Huo Yan. Hanggang sa kasal, hanggang sa gabi ng kasal niya. Ang buong proseso ng pagtataksil niya. Talagang angkop sa team ni Luzong. Buong artikulo, walang matinding paninisi o masasakit na mura, pero tumatama talaga sa damdamin ng tao. Sapat para ipako si Huo Yan sa haligi ng kahihiyan. Pero, pwede kong gawing mas maganda pa ang artikulong ito. Oh, Ang audio recording ni Mrs. Huo. Ako si Shenzi. 6 na taon naming minahal ang isa't isa ng asawa kong si Huoyan. Akala ko mamahalin niya ako panghabang buhay, pero hindi ko inakala. Sa gabi ng kasal namin, niloko niya ako. Pinagpalit ako kay Zhou Qinyu. Akala ko ang biyenan kong si Mrs. Huo magiging kakampi ko, pero hindi ko inakala. Katarungan. Sa circle na to, kung sino ang may lakas, siya ang katarungan. Itigil mo na. Yung mga hindi realistic na paniniwala mo, bibigyan lang kita ng kalahating oras para mag-isip. Pagkatapos ng kalahating oras, kung wala pa akong nakikitang apology tweet mo, bahala ka na sa consequence. Grabe naman ang pamilya Huo. Sobrang mapang-api. Tila nilalaglag na talaga si Shenji. Nakakaawa si Shenji. Akala maganda mag-asawa ng mayaman. Yun pala parang nilublob sa apoy. Walang kwentang lalaki. Masamang biyenan, si Mrs. Huo. Si Zhou Qinyu ang cute-cute. Baliw na talaga ang pamilya na to. Huo Yan, kasi mula pa lang ang laro mo. Shenji, Ma, huwag kang magalit. paano naman ako hindi magagalit? Tingnan mo yung mga tao sa cellphone. Ano bang sinasabi nila lahat? Ang reputasyon ng pamilya Huo, sinira lahat ni Shenji Yi. Ayan. Sobrang sama talaga ni Shenji. Anong gagawin natin ngayon? Kasalanan mo talaga to, ikaw kasi cute-cute mo. Kailan ba kayo ni Huo Yan magpapakakalandian? Kailangan pa talaga sa araw ng kasal niya. Ma, anong kinalaman ni Yue dito? Huwag mo namang ibuntong lahat ng galit mo sa kanya. Huwag mong kalimutan. Kung nasaan man ang pamilya Huo ngayon, malaking tulong si Yue. 3 taon na ang nakalipas, kung hindi dahil kay Yue na pinakilala ang pinsan niyang mag-invest. Matagal nang nagsara ang pamilya Huo. Tama, Yue. Yung pinsan mong si Mo Dongfang, malaking tao yun sa kumpanya ng pelikula sa Maynila. Pwede mo bang subukang kausapin siya ulit? Baka matulungan niya tayo ngayong beses? Yung pinsan ko nasa ibang bansa ngayon para sa trabaho. Matagal pa siyang babalik. Pero, may naisip akong paraan para masolusyonan natin ang pinagdadaanan natin. Anong paraan yon? Dahil ginamit ni Shenzi yung recording para patunayan na totoo yung artikulo, edi kung mapatunayan nating peke yung recording na yon, lahat ng sinabi niya, wala nang maniniwala. Maganda yan. Aayusin ko na agad. Magpaplano na ako. Alam ko, Mo Dongfang ko, kuya mo, hindi ako magpapaloko basta-basta bilang kapatid mo. Makakaasa ka dyan. Pagkatapos ng gabing ito, ang Huo Corporation, magiging parang daga sa kalsada na pinagbabatuhin ng lahat. Matutupad na ang hiling ni Miss Shen. Pati ang wish ni Boss Lu, mangyayari na rin. Siyempre, wag lang hati ng bonus sa Huayu Media. Pati buong Huayu, magiging iyo na. Boss Lou, nagsasagawa ng press con ngayon ang pamilya Huo. Sinasabi nilang pineke ni Miss Shen yung recording para siron si Mrs. Huo. Mukhang gusto nilang linisin pangalan nila. Huling sipa ng kabayo yan bago malagutan. Magkakaroon ng press con ang pamilya Huo. Bilang sangkot dito, hindi ako pwedeng hindi humarap. Boss Lu, samahan mo akong pumunta. Sige, sakto makakaganti ako sa kaaway ko. Ang saya sigurong makita sila mabwisit. Mga kaibigan nating mamamahayag, alam ko na ngayon, lahat ay sobrang interesado sa isyu ng pamilya Huo. Ngayong araw, opisyal kong sasabihin sa inyo, mga kaibigan nating mamamahayag, lahat ng kamakailan lang na
Paninira laban sa amin ay gawa-gawa lang ni Shen Jiyi. Sinadya lang niyang imbento. Siniraan si Mrs. Huo na si Huo ang sikat na artista ay nagloko sa gabi ng kasal nila. Halos sigurado na ang balitang yon. May ebidensya ka ba? Napapatunay na paninira lang to? Oo nga, ngayon si Zhou Qinyu ay katabi ni Huo, ang sikat na artista. Paano niyo ipapaliwanag ang bagay na ito? Ang pinakamamahal ko ay palaging si Qinyu. Sa loob ng 6 na taon, si Shen Jiyi ay hindi ako tinantanan. Sobrang makulit. Para lang makapasok sa pamilya Huo, sinadya niyang painumin ako ng sobra at pumunta siya sa kama ko. Pagkatapos, tinakot pa ako, sinabi niya na kung hindi ko siya pakakasalan, ipaparatang niyang ni-rape ko siya. Kaya napilitan akong ibigay sa kanya ang titulo bilang Mrs. Huo. Gusto ko kayong tanungin, kung kayo ang nasa kalagayan ko, magbibigay ba kayo ng buong pagmamahal sa ganitong klaseng babae? Grabe, may ganito palang nangyayari. Kung totoo yan, sobrang sama naman ni Shen Jiyi. Alam ko na hindi tama na makita si Ayan sa araw ng kasal niya. Pero si Mrs. Huo agad ang lumabas at sinita kami. Pinaglaban niya si Shen Ziyi at pinapangako ko ngayon, basta si Shen Ziyi ay mabuting makikisama kay Ayan at hindi na siya muling tatakutin. Ako, handa akong magpaubaya, umalis sa Jiangcheng. Kinye, wag. Ayan, para sa'yo, hindi ko alintana kung maging mag-isa ako habang buhay. Kahit buhay ko, ibibigay ko. Nakakatouch ang pagmamahala nila. Hindi ko akalaing ganito kasama si Shen Jiyi. Sinira niya ang pag-iibigan ng 2 tao. Pero ang recording ni Mrs. Huo, Fake yun? Gawa ito ng AI. Yan ang tunay na nangyari. Jiyi, huwag kang mag-alala. Pipilitin kong lumuhod si Huo Ayan at humingi ng tawad sa'yo. At pinapangako ko, hindi na muling magkikita sina Huo Ayan at Zhou Qinyu. Bibigyan ka ni Mama ng 2% ng shares ng Huo bilang kabayaran para sa'yo. Pwede ba? ano ba to? May isa na namang recording na lumabas at sobrang iba ang nilalaman. Ngayon, ang dami-daming usapan. Hindi na namin alam kung sino ang dapat paniwalaan. Sa tingin ko, mas dapat ang pamilya Huo ang paniwalaan. Malaking kumpanya naman sila. Hindi nila lolokohin ang pangalan ng pamilya Huo. Ngayon, sigurado na dapat ang lahat na si Shen Jiyi ay isang masamang babae. Umaasa akong mga kaibigan nating mamamahayag. Matutulungan niyo kami na maibalik ang pangalan ng pamilya Huo. Astig. Ang galing ng pamilya Huo magpalit ng tama at mali. Nakaka-amaze sa sobra akong namangha. Shen Jiyi, anong ginagawa mo dito? Nandito ang pamilya Huo, nagpatawag pa sila ng press conference ng harap-harapan, nilalait nila ako. Paano naman ako hindi pupunta? Tigilan mo na yung kalokohan mo. Nasiguro ko na, lahat ng mga chismis na yan, ikaw lang din ang gumawa. Akala mo ba kapag ginamit mo yung maruming gawin na yan, matatakot mo ako? Managinip ka na lang? Huo, best actor. Hindi lang sa pag-arte magaling ka, kahit sa paggawa ng kwento, talagang may talent ka rin. Lu Jingwei, anong ginagawa mo dito? Kasama ang asawa ng mortal na kalaban. Sabay pang tatapatan yung mortal na kalaban mismo. Ang exciting nito! Siyempre, hindi pwedeng wala ako. Lalo na, ang asawa mo mismo, ang nag-imbita sa akin sumali. Shen Jiyi, alam mo ba talaga na siya ang pinakamatindi kong kaaway? Imbis na iwasan, ikaw pa mismo ang nagdala sa kanya dito. Alam ko naman, kung hindi siya ang kaaway mo, hindi ko rin siya hahanapin para makipag-collab. Kolaborasyon? Anong klase naman na collaboration meron kayo? Ha? Baka naman matagal na kayong nagkakausap at nagsama na ni Lu Jingwei. Baka naman, nagsiping na kayo? Ano ka ba? Akala mo ba lahat ng tao kasing timang mo? Huo yan. Magkapareho ang layunin namin ni Miss Shen. Ang saya pa nga ng partnership namin. Salamat din, Huo Dasha, sa pagbigay sa akin ng ganitong pagkakataon. Sa susunod, ang huwayu ng pamilya Huo, ako na ang bahala diyan. Lu Jingwei? Huwag kang mag-akala na sa mga mumunting laro mo, mababasag mo ang pamilya Huo. Managinip ka. Huo Dasha, best actor ka pa man din. Tapos ikaw pa ang panganay ng pamilya Huo. Sige na, huwag naman ganyang kainit ang ulo mo. Shen Jiyi, umalis ka na agad. Hindi ka welcome dito. Ang main character ng press con na, to, kami lang. Bakit? May rason ba na hindi ako pumasok? Ayan na, nandito na ang bida. Mukhang magkakaroon talaga ng harapan at prangkahang sagutan ngayon. Tingnan natin kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nanlilin lang. Miss Shen, pwede po ba kayo tanungin? Kasi si Mrs. Huo kanina naglabas ng bagong audio recording. Ano ang masasabi ninyo tungkol dito?
Wala naman akong dapat sabihin diyan, pero itong voice print authentication report na to, pwede sigurong makatulong na magpaliwanag para sa akin. Ulat ng voice print identification. Napaka-authoritative talaga ng pagsusuring ito. Oo nga, voice print. Katulad rin ng ID ng bawat tao. Bawat isa, may kanya-kanyang voice print na unique. Yung recording ko, pinagmatch ko sa boses ni Madam Huo. Nagpa-identify ako. At lumabas na, iisa lang ang tao. Nagkakalat ka lang ng kung ano-ano. Hindi ko talaga sinabi ang mga salitang yon. Ikaw nga ang gustong sirain ang pamilya namin, ang Huo. Oo nga, gusto mong gamitin lang itong voice print report na to para idemanda kami. Huwag kang nangangarap. Nagpa-voice print report ako. Ikaw, kaya mo bang gawin din sa recording mo kanina? Shenji, ikaw, panay ang pag-iisip at pagplano para paghiwalayin kami ni Huoyan. Sino bang makakasigurong totoo ang report mo? Alam ko na sasabihin mo yan. Kaya bago pa ako pumunta ngayon, nag-invite ako ng mga empleyado ng Public Notary at Identification Center. Sabi mong galing sila sa public notary? Ay galing na nga sa public notary? Oo nga, baka mga bayad lang silang extra. Kung totoo ba ang mga pagkakakilanlan nila, pwede namang kumpirmahin ng mga kaibigan nating reporter. Nakilala ko na silang dalawa dati. Pwede kong patunayan ang pagkakakilanlan nila. Madam Huo, ilabas mo na ang recording mo. Pag nalaman kung totoo o hindi, tapos na. Ikaw, Hindi na lang. Shenji Yi, huwag mo kaming pilitin. Mukhang may problema talaga sa recording ni Madam Huo. Oo nga, kasi kung wala naman, hindi sila magdadalawang isip na magbigay. Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Hindi lang namin mapagkakatiwalaan ang mga taong dinala ni Shenji Yi. Oo nga, kami na mismo ang maghahanap ng mga profesional para mag-verify. Sige mga kaibigan, tapos na ang press conference ng Huo Group. Mamaya, magbibigay ako ng maayos na paliwanag sa lahat. Sandali lang. Shenji Yi, ano namang pinaplano mo ngayon? Napaka-rare na ang mga reporter ng bawat pahayagan at TV network ay halos kumpleto. May mas matinding balita pa akong ibabahagi sa lahat. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sinabi ko na, ang hiling ko lang ay hustisya. Malamang hindi pa alam ng lahat dito, no? Itong si Huo Yingdi, sa labas parang mabait na gentleman, pero sa likod ng kamera, isa siyang tunay na walang hiya. Binubuli niya ang mga bagong artista sa grupo. Binubugbog pa ang stylist na teacher. Ang dami niyang kalokohang ginagawa, palaging ganyan. Shenji Yi, tumahimik ka nga. Ganito pa rin ba si Huo Yingdi sa mata ng publiko? Grabe naman, sobra na to. Tambak na nga ang binugbog, halos mamatay na ata. Tapos hindi pa siya tinantanan. Hindi yan totoo. Lahat ng yan gawa-gawa lang ng AI. Kung totoo man o hindi, tawagin na lang ang biktima para magharap, tapos na sana yan. Ako mismo ang artistang nasa video. Dahil aksidenteng nabagsak ko ang baso ng tubig ng Yingdi, sinaktan niya ako. Dito niya ako binugbog. Noon, gusto ko talagang ipaglaban ang sarili ko. Hindi ko inakala, malakas, at mayaman pala ang Huo pamilya. Ginamit pa nila ang sitwasyon ng nanay ko para takutin ako. Wala akong nagawa, kundi sumuko. Ako ang taga-asikaso sa set. Dahil lang sa na-delay ang order ng pagkain ng 2 minuto, pinalayas niya ako sa grupo. Sinabihan pa ang lahat na wag na akong kunin ulit. Sobrang diktador si Huo Yan. Karapat-dapat ba talaga ang ganitong tao maging best actor? Sama-sama natin siyang ilantad. Bilisan mo, kunan ng pictures. Huwag niyo na akong kunan. Kung sino pang kukuha, sisiguraduhin kong hindi na kayo makakapagtrabaho bilang mamamahayag. Narinig niyo yon? Sa ganitong sitwasyon, nagbabanta pa rin siya sa atin. Suntukin natin siya. Joe Chinyu, hindi pa tapos ang usapan natin. Saan ka pupunta? Shenji Yi, bitawan mo ako. Ayan, tulungan mo ako. Shenji Yi, hindi ko papayagang pagbantaan mo si Yue Yue. Grabe, totoo talaga ang damdamin niyo ha? Shenji Yi, ako at si Ayan ay tunay na nagmamahalan. Wala naman akong ginawang masama sa'yo. Wala kang ginawang masama sa akin? Sa gabi ng kasal, hinila mo ang asawa ko sa kama. Nagkunwaring magpapakamatay sa pamamagitan ng hiwa sa pulso. Sinadya mong palabasin ang kwento para labanan ako. Ako, si Shenji Yi, ako ang pinakamakitid ang isip. Kung may utang na loob ako sa isang tao, ginagantihan ko iyon ng 1,000,000 beses. Pero kung may gumawa ng masama sa akin, babawi rin ako ng 1,000,000 beses. Ayan,
Napaka-pure at mabait ni Yue Yue. Kung may problema ka, ako ang harapin mo. Pure at mabait daw siya? Nakontak na ba ang taong hinahanap ko? Matagal na silang nag-aantay. Ayan, bakit sila nandito? Pakialis mo sila agad. Yue Yue, sino sila? Hayaan mo akong magpakilala para kay Miss Joe. Eto siya. Siya ang nurse na nag-alaga kay Miss Joe pagkatapos niyang magpakamatay. At itong tatlo ay ang mga brand representatives na nag-advertise para kay Miss Joe. Shen Ji, ano bang plano mo? Madalas magkunwaring may sakit at kawawa si Miss Joe para makuha ang simpatya ng mga fans. Pero magaling naman talaga ang katawan niya. At yung insidente ng paghiwa sa pulso at attempted suicide, may ibang dahilan pa. Miss Joe, minor lang ang sugat mo. Gas-gas lang ang nakuha mo. Lalagyan ko lang ng gamot, ayos na yan. Hindi mo kailangang balutan. Paano mo nasabing gasgas lang ito? Halata namang pinilit akong hiwain ang pulso at magpakamatay dahil kay Shenji. Hindi. Nag-iimbento ka lang. May medical record at listahan ng gamot na kinuha mo nung araw na iyon. Kung hindi naniniwala ang mga reporter, pwede niyong tingnan mismo. Minor lang talaga, balat lang ang may hiwa. Tingnan niyo everyone, si Miss Shen lang talaga ang napagbintangan. Si Zhou Qingyue ay nagkunwari lang para makuha ang simpatya. Ganyang tao dapat pang manatili sa industriya, nakakahiya sa showbiz. Zhou Qingyue, ina-announce ko na ang brand ng kumpanya ko ay tinatanggal ang endorsement mo. Pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Zhou Qingyue, dahil sa ginawa mo, nakasama na ang brand ko, pinaghandaan na namin ang demanda galing sa korte. Hindi. Hindi mo pwedeng kansilahin ang pag-endorso ko. Ayan. Anong gagawin natin ngayon? Yue Yue, huwag kang mag-alala. Sigurado akong magiging maayos din ang lahat. Shen Ji, huwag mong sobrang samantalahin ng tao. Sa totoo lang, minsan talagang curious ako. Ano nga ba talaga ang ginawa ni Zhou Qinyu sa'yo? Ganyan na nga siyang tao, pero grabe ka pa rin magprotekta sa kanya. Hindi mo maiintindihan kasi ikaw mismo masama ka. 3 taon na ang nakalipas nang humarap sa krisis ang kumpanya ng Huo. Kung hindi dahil kay Qinyu, Ayan. Tama na, huwag mo nang sabihin. Lahat ng ito, kasalanan ko. Shanzi, basta bitawan mo na si Ayan. Pwede kong ibalik siya sa'yo. Ganyan lang naman siyang lalaki. Sa iyo lang siya mahalaga. Sa tingin ko, mas maganda kung ikaw na lang ang mag-give sa kanya. Diba? Tama na ang panonood ng drama. Umalis na tayo. Shen Ji, hindi kita hahayaang magtagumpay. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Naipasa ko na ang ebidensiya ng pandaraya mo sa buwis sa tax department. Sa tingin ko, nagsimula na ang auditing. Sa Huo Company ngayon. Ano? Audit? Shen Ji, gusto mo talagang ilampaso ako, ano? Lahat ginawa ko ng obvious. Ngayon mo lang na-realize, mukhang sobrang ka na talagang nadala sa acting mo. Kapag napatunayan ang pandaraya sa buwis, hindi ka lang mamumulat sa malaking babayaran ng multa, pati kulungan. Baka abutin mo pa. Ziyi, hindi mo dapat gawin to. Kahit pa paano, mag-asawa na kayo. Mag-asawa? Ni minsan, hindi ko siya nakasama bilang mag-asawa. Dahil, noong gabi ng kasal niya, kasama niya si Zhou Qingyue. Shen Ji, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Gusto mong umabot sa puntong walang matira? Pwedeng mamatay ang isda, pero ang net, hindi mapupunit. Huwayan, lahat ng utang mo sa akin, babalik ko lahat. Huayan lumayas ka sa showbiz. Huayan, Zhou Qingyue, sila dumating na. Huoyan, niloko mo ng sobrang mga fans namin. Hindi ka talaga karapat-dapat maging best actor. Huayan, akala ko idol kita noon. Ikaw ay abusado at mapagsamantala. Lumayas ka sa showbiz. Tsaka si Zhou Qinyu na cute. Tsaka si Mrs. Huo. Masamang biyanan. Inaapi si Shenji. Huoyan, lumayas ka sa showbiz. Boss Huo, tagapanggulo. Galit na galit ang mga fans ngayon. Kailangan nyo nang dumaan sa akin agad. Si Shen Ji na cute. Hindi ko siya palalampasin. Tagapanggulo, may problema. Nagkakagulo ang mga artista. Gustong magtanggal ng kontrata. Umatras na rin ang mga business partners. Ano? At saka, ano pa? may auditing team na nag-check ng accounts. Tapos na. Talagang tapos na ang lahat. Mukhang malapit nang mabuwal ang malaking gusali ng pamilya Huo. Malapit nang matapos ang plano natin.
Ang presyo ng shares ng Huayu Media bumabagsak ng tuloy-tuloy. Nagpuputukan na ang mga stockholder. Nagbebentahan na sila ng stocks. Sa loob ng kumpanya, lahat kinakabahan, takot na. Yung Xingyao Media mo, sakto pwede nang umatake ng todo at kikita tayo ng malaki-laki. Tama nga. Kahit sino pa ang banggain mo sa pagtirang babae. Lalo na kung ganyan kaganda si Miss Shen. Nakakatakot talaga. Nakakatakot. Pero ako, si Lu Jinghuai, hindi pa natatakot kailanman. Lalo na sa babae. Ewan ko lang. May karapatan ba ako na maging boyfriend ni Miss Shen? Si Boss Lu, ang gwapo at astig, talagang may dating ka. Pero, mas gusto ko pa rin ang partnership natin. Oh, sana tuloy-tuloy ang maayos nating pagtutulungan. Ma, paano na ngayon? Mauungkat rin nila? Yung tungkol sa buwis. Hindi natin matatagong matagal yon. Ayokong makulong, Ma. Huwag kang mag-panic. Makakahanap tayo ng paraan. Tama. Si pinsan mong si Mo Dongfang, siguradong matutulungan niya tayo. Oo nga, Yue. Yung pinsan mong si Mo Dongfang, sobrang bigatin yun sa film industry ng Beijing. Bilisan mo, papuntahin mo na siya. Ako, Puntahan mo na siya, dali. tinawagan ko na siya, hindi pa siya nakakauwi ng bansa. Kailan siya babalik? Siguro, baka 1 linggo pa. Sa ngayon, kailangan lang nating humanap ng paraan para ma-delay ito. Jet Kona. Si Shen Jiyi, sobra siyang nakikinig sa mga magulang niya. Tama, pupuntahan ko ang mga magulang niya. Uy! Nandito na ang baby girl natin. Pa, Ma, bakit kayo nandito? Siyempre, pumunta kami para suportahan ka. Huwag kang mag-alala, nandito ang papa mo. Simula ngayon, wala nang pwedeng magpaapi sa'yo, kahit ni Katiting. Pa, ikaw talaga ang pinakamabait sa akin. Pero huwag kang mag-alala, kaya kong ayusin ito ng mag-isa. Sige na, pagod na ang anak natin buong araw. Magkain muna tayo, pagkatapos na lang ng kain pag-usapan. Halika, Jiyi, tikman mo ang sabaw na ginawa ni Mama para sa'yo. Ang sabaw ni Mama talaga ang pinakamasarap. Yung mga nangyayari online ngayon, lagi kaming nakabantay. Ang dami mong tiniis, talagang naging mahirap ito para sa'yo. Ma, ang lalaki na walang pagmamahal sa sarili, sa mata ng anak mo, parehong-pareho lang sa basura. Hindi ko naman talaga iniintindihan. 3 taon na ang nakalipas. Kung hindi ka tumulong ng patago sa pamilya Huo, tumawag pa kay Mo Dongfang. Malamang wala na ang Huo family sa ngayon. Mga wala talagang utang na loob, puro likong ugali. Tama na, Pa. Huwag na nating pag-usapan, ang hirap kaya makapunta dito. Huwag mo na isipin ang mga ganyan. Ang kaya kong ibigay sa Huo family, kaya ko ring bawiin ng sariling kamay. Ayos! Ang anak ni Shen Guodong, dapat ganito. Kain na, kain na. Kain tayo. Sino yan? Anong ginagawa mo dito? Uy, Vienna. Counting pa ba online? Inapi mo na ang anak ko? Ngayon gusto mong magpakabait? Dalhin mo ang mga gamit mo, lumayas ka. Masino yan? Si Ziyi ito. May mukha ka pang magpakita. Lumabas ka dito. Pa, huwag kang mag-alala. Ma, ihatid mo si Pa sa taas, ipainom mo ng gamot at magpahinga muna siya. Hayaan mo na ako sa mga nangyayari dito. Pero, Ma, huwag kang mag-alala. Kaya ko itong ayusin. Ay, hindi pwede. Huwag kayong umalis. Mrs. Huo. Jiyi, alam ni Ma na nagkamali siya. Patawarin mo naman kami ni Xiao Yan, ha? Lu Jinghuai, hanggang ngayon, Mrs. Huo, parang hindi mo pa rin naiintindihan ang kalagayan mo. Ilabas mo na ang huling bagay na sisira sa Huo Group. Ngayong araw, ayoko nang makita na buhay pa ang Huo Group. Hindi. Miss Shen, huwag kang mag-alala. Basta idagdag mo na ang huling sangkap na yon. Total na babagsak ang reputasyon ng Huo Group. Wala nang pagbangon. Hindi, Lu Jinghuai. Ay, wag. Mrs. Huo, sana'y maganda ang kalabasan para sa'yo. Lu Jinghuai. Jiyi, bilisan mo at pigilan si Lu Jingjun.
Ganito, tapos na ang Huo Group. Tapos na ang Huo Group. Ano bang pakialam ko? Jiyi, alam ni Ma na galit ka, pero pamilya tayo. Kung may problema, pwedeng pag-usapan ng maayos. Bakit kailangang ipahiya tayo sa harap ng iba? Pamilya? Hindi ka ganyan magsalita dati. Katarungan. Sa mundong ito, kung sino ang malakas, siya ang may katarungan. Itigil mo na ang mga hindi makatotohanang ilusyon mo. May ibibigay akong 30 minuto para mag-isip ka. Pagkatapos ng 30 minuto, kung wala akong nakitang paghingi mo ng tawad sa Weibo, panagutan mo ang magiging resulta. Jiyi, nagmamadali lang si Ma noon, nagsalita ng walang preno. Ikaw ang pinakamabuting manugang ni Ma. Hindi mo naman siguro tunay na galit kay Ma, di ba? Ma. Ang Mrs. Huo, napakadangal. Hindi ko kayang tawagin ng Ma ang ganyang tao. Jiyi, alam ni Ma na nasaktan ka. Huwag kang mag-alala. Basta hindi mo pahirapan ang Huo Group, ipapapunta ko na si Xiaoyan upang lumuhod at humingi ng tawad sa'yo. Ipaluhod mo si Huo yan sa harap ko at mag-sorry. Hindi ko kaya yan. Mrs. Huo, kung wala ka ng ibang kailangan, pakiusap, umalis ka na sa bahay ko. Sa totoo lang, matanda ka na kasi. Ayoko na maging masyadong bastos sa'yo. Ziyi, ah? Alam ni Tita na galit ka lang, kaya mo nasabi yan. Sabi nga sa kasabihan, isang araw na mag-asawa, 100 araw na pagmamahalan. Mrs. Huo, noong gabi ng kasal, kasama niya si Joe Kinyo sa kwarto ng bagong kasal. Kami, kahit isang araw na mag-asawa, hindi pa nga nangyari. Jiyi, ah. Huwag kang mag-alala. Kung si Huo yan, mag-a-attempt pang makipag-ugnayan kay Joe Chinyue, babaliin ko yung 2 binti niya. Pagkatapos noon, garantisado, tahimik at maayos na lang ang buhay niya kasama ka. Hindi na kailangan. Kung anong mangyari sa kanya, kung sino man ang makakasama niya, wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ngayon ay makuha ang tamang hustisya. Kung hindi ninyo ibibigay ang hustisya, ako mismo ang kukuha nito. Ziya, malaki na ang nawawala sa Huo Group ngayon. Pagsak ang mga stocks ng Huo Group, si Lu Jinghuai palihim nang nag-acquire ng madaming shares. Jiya, lahat ng pinagdaanan mo, sa susunod babawi ako sa'yo, promise. Pwede ba? Compensation? Sige, okay lang. Ibigay mo sa akin ang shares ng Huo Group. Ikaw, Jiyi, isang anak lang si Huo yan ang meron ako. Pag namatay ako, ang buong Huo Group, hindi ba para rin sa inyo? Mrs. Huo, wala na talagang pasensya para makipaglaro sa'yo ng mga palusot na ganito. 2 lang pagpipilian. Ibigay mo sa akin ang Huo Group. O panoorin mo itong mag-bankrupt at magsara. Shen Jiyi, kung pwedeng magpatawad, magpatawad ka na. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Ganito pa rin ba kabagsik ang puso mo? Magmakaawa ka sa akin. Wala ka nang magawa, wala nang ibang daan. Kung pwedeng magpatawad, magpatawad ka na. Pero ako, si Shen Jiyi, hindi ganon kabukas ang dibdib. Ang anak ko ba hindi lang naman naghanap ng babae sa labas? Sino bang lalaki ang hindi nagkakamali ng ganitong bagay? Basta alam niya ang mali at magbago, ayos na yon, hindi ba? Kailangan bang ganyan ka na lang kasungit at hindi magpapatalo? Basta alam niya ang mali at magbago. Madam Huo, nagbago na ba siya talaga? Basta ikaw payag ka lang. Ititigil ni Lu Jinghuai lahat. Agad-agad kong pababaguhin si Huo yan. Grabe kong magsalita, puro kabastusan. Talagang kapal ng mukha mo, hindi mo pinapahalagahan ang ugali ko. Kung hindi lang kita iniintindi dahil matanda ka na, matagal na kitang sinampal, lumayas ka. Ikaw? Shenzi, ginawa na ng nanay ko ang lahat ng ito. Nagmakaawa na siya sa'yo ng sobra-sobra. Bakit ba ang tigas ng puso mo? Nagpalit-palit siyang magpakumbaba, lahat yon para sa'yo. Ikaw. Ang lakas mong nang manakit sa akin. Isama mo na ang nanay mong walang hiya. Pati na rin itong cute na to, lumayas kayo sa bahay ko. Nakakadiri kayong makita. Shenji, sino ang tinawag mong cute, ha? Ikaw. Ayan. Sinaktan niya ako. Dapat lang ipagtanggol mo ako. Janji, Madam Huo, hindi ba't sabi mo paluluhurin ang anak mo para humingi ng tawad? Ngayon? Nandito na siya. Maliit na cutie. Huwag mong sobrahan ang pang-aapi. Shenji, gusto mong mag-kneel ako at mag-sorry sa'yo? Panaginip mo lang yan. Kung ayaw mong mag-kneel, umalis ka na lang. Kung aalis ka ngayon, ang plano ni Shen Jiyi at Lu Jinghuai magpapatuloy pa rin.
Kung ganoon, ang pamilya Huo tuluyan na talagang mawawala. Kung mag-kneel siya at mag-sorry, papatawarin mo ba ang pamilya Huo? Kung mag-kneel siya, pwede ko namang pag-isipan na magbigay ng clarification. Baka, depende. Pero sa ngayon, mukhang wala kayong ganong sincerity. Dapat panindigan mo ang salita mo. Huo Yan, mag-kneel ka at mag-sorry kay Shen Jiyi. Ma, Kalmahin mo muna itong maliit na cutie. May pagkakataon pa mamaya. mag-kneel ako. Ngayon, satisfied ka na ba? Satisfied. Ngayon, pupwede mo na bang patawarin ang pamilya Huo? Hindi pwede. Shen Jiyi, niloko mo ako. Sinabi ko lang na pag-iisipan ko. Hindi naman ako nangako na oo. Saka, ako, si Shen Jiyi, hindi kailanman nagpapakahirap para sa sarili ko. Shen Jiyi, talagang wala kang ibibigay na kahit kaunting consideration sa pamilya Huo. Kung patawarin ko kayo, habang buhay akong may sama ng loob. Pero ako, si Shen Jiyi, hindi kailanman nagpapakaapi. Sige, tignan natin kung saan aabot to. Kahit payat na camel, mas malaki pa rin kaysa kabayo. Ikaw lang at si Lu Jinghuai, inaakala mong kaya mong pabagsakin ang pamilya Huo. Sinasabi ko sa'yo, panaginip lang yan. Sige, abangan natin. Shen Jiyi, wala kang puso, walang pakisama, masama ang utak mo. Hindi ka magiging masaya sa dulo. Binabanta mo ang anak ko. Karapat dapat ba kayo? Sinasabi mo na ang anak ko ay walang puso at walang utang na loob. Kayong Hojia? Talaga namang sobrang walang hiya. Naapi ang anak mo? Ang anak mo dito sa Hoja? Sobrang astig nga. Anong tinitingnan mo? Kahit anong tingin mo, hindi naman mababago ang katotohanan. Ang anak mo ay isa lang? Makapal na cute na traitor. Hindi ka tinuruan ng nanay mo? Kung ganon, ako ang magtuturo sa'yo. Ikaw? Ang anak ko, hindi mo pwedeng turuan. Kung ganon, isama na rin kita sa pagtuturo. Shen Bijun, ang lakas ng loob mong saktan ako. Talagang naglakas loob kang saktan ako. Hindi tama ang pamumuhay, hindi maayos magpalaki ng anak, hindi ba dapat na sinaktan kita? Ikaw. Itong sampal na to, para sa anak ko to. Ang anak ko ay edukado at marunong makisama, laging inuuna ang respeto. Sa'yo, ang kaya lang niya, magtiis, hindi pwedeng lumaban. Kaya, bilang nanay niya, ako na ang gaganti. Ikaw. Paano niyo ba ako pinangakuan dati? Sabi niyo, aalagaan ng mabuti ang anak ko. Pero ngayon, sa mismong gabi ng kasal niya, niloko mo siya. Ngayon, pati itong makapal na cute na to, dinala mo pa para lang pahirapan ang anak ko. At ikaw din, hindi ka lang hindi tumulong para magprotekta. Sinamantala mo pa at inapi ang anak ko. Akala niyo ba ang Shenjia namin? Ganun-ganun lang napapaapi? Matandang tao. Akala mo pa rin ba na ang pamilya Shenyo ay yung dati pang Shen? Ang matandang ito ay umatras na sa likod ng eksena. At ikaw, nagretiro ka na rin. Ano ngayon kung inaapi ko kayo? Napakawalang hiya mo talaga. Tay, mahina ang puso mo. Huwag kang magagalit ha. Matandang Shen, wala ng puso o konsensya ang pamilya Huo nila. Ayusin mo lang sila. Huwag kang magalit ng sobra. Baka masama pa sa katawan mo. Nakakabigla, parang kahit sinong pusang gala pwede nang sumampa sa pamilya Huo natin. Gusto nilang wasakin ang pamilya Huo. Hindi kayo karapat-dapat, Shen. Oo nga. Kung hindi dahil sa anak mo na nakipaglokohan kay Lu Jinghuai, na patagupang tinraidor ang pamilya Huo natin, kayong dalawa hindi karapat-dapat tumayo dito. Ikaw. Anong balak mo? Sinasabi ko sa'yo, kung gagawin mo pa yan, babawi talaga ako. Ma, malapit nang mabagsak ang Huo Corp. Nakapaglabas na rin ako ng galit ko. Hindi na kailangan pag-isipan pa sila. Pagkatapos kong makipaghiwalay kay Huo Yan, wala na akong kaugnayan sa kanila. Tama ka. Kailangang maghiwalay talaga. Gusto niyong mag-divorce? Pangarap niyo yan. Kahit magwakas ang Huo family, idadamay namin si Shen Jiyi sa pagbagsak. Oo, buhay man siya, taga-Huo pa rin siya. Kung mamatay siya, kaluluwa pa rin ang Huo family. Kung magtatangka siyang pagtaksilan ng pamilya Huo, ipapadama ko sa kanya na mas masahol pa sa kamatayan ng buhay. Subukan niyo lang. Ma, huwag kang mag-alala. Hindi ako kayang ikulong ng Huo family. Kailangan nilang magbayad sa lahat ng ginawa nila. Shen Jiyi, huwag kang masyadong magmalaki. Kung noong mga nakaraang araw mo sinabi sa akin na gusto mong makipag-divorce, baka pumayag pa ako noon.
Pero ngayon, dahil sa lahat ng nangyari, ang pamilya ho natin ay naghirap ng ganito. Gusto mong makipag-divorce para lang magkaroon ng tahimik na buhay? Nanaginip ka na lang. Hindi magkakaroon ng divorce ha? Paano naman si Joe Kinyu? Hindi ba habang buhay na lang siyang hindi makikilala bilang opisyal na parte ng pamilya? Papayag ba siya doon? Ikaw? Kung gusto mo talagang makipag-divorce, pwede naman. Pero may isang kondisyon akong hinihingi. Kapag tinanggap mo, hahayaan kong makipag-divorce ang anak ko sa'yo. Gusto mong kumbinsihin ko si Lu Jingwei na tumigil? Hindi lang yun. Ibalik mo rin ang mga shares na kinuha mo mula sa pamilya ho natin. Pati ang mga market share na nilamon mo, dapat mo ring isauli. At kailangan mong maglabas ng pahayag na nililinis ang pangalan ko at ni Ayan. Mrs. Ho, napaka-imposible naman ng hiling mo. Kung gagawin ko lahat ng yan, hindi ba parang niloloko ko lang sarili ko? Sa lahat ng pinaghirapan ko noon? Kung ayaw mo pumayag, kahit mamatay ang pamilya ho, kailangan kang madamay hanggang huli. Mukhang masyado yata akong naging tahimik mula noong umatras ako sa unahan. Kahit sino na lang, iniisip na pwede na lang apihin ang anak ng Shen family. Pa, kasalanan nila yan dahil wala silang alam. Pa, nagsisisi ka ba talaga? Na pumayag kang ipakasal mo ako sa pamilya ho noon? Ang dapat magsisi dito ako talaga. Paano ko ba nagawang magpakasal sa isang babaeng traidor at mapanganib? Nagbukas ako ng pinto para sa kalaban. Sinabihan ka na noon na huwag magmadali na hanapin si Joe Chinyue. Hindi ka nakinig sa payo ng mama mo. Ngayon, ano pa man, wala na rin silbi ang pagsisi mo. Ma, Tama na, Huayan. Ang mama mo, medyo palaban nga minsan. Pero ikaw, sa sitwasyong ito, nagkukunwari ka pa rin at niloloko ang mama mo. Hindi ka ba tinatablan ng konsensya? ikaw, Shen Jiyi, hindi ko maintindihan ang pinagsasabi mo. Anong ibig mong sabihin? Tita, si Shen Ji, gustong sirain ang relasyon ninyong mag-ina. Huwag kang magpapadala ha. Totoo ba yon? Ang balita na pinakawalan ni Lu Jingwei, malapit nang sumabog. Huayan, bilang mag-asawa, may sorpresa ako sa'yo. Sana magustuhan mo. Shen Jiyi, ano na naman ang pinaplano mo? Lu Jingwei, mukhang hindi pa naintindihan ni Mrs. Huo ang tunay niyang sitwasyon. Ipalabas mo lahat ng balita na pwedeng makasira sa pamilya Huo. Ngayong araw, ayaw kong makitang buhay pa ang Huo Group. Shen Jiyi, bilisan mo at ipatigil mo kay Lu Jingwei ang pagpapalabas ng mga balitang yon. Bilisan mo. Ma, ano ba talaga ang nangyari? Sabi ni Lu Jingwei, kapag nadagdagan pa kahit konting problema, tuluyan nang masisira ang reputasyon ng pamilya Huo. Hindi na talaga sila makakabangon. Shen Jiyi, talaga bang gusto mo silang puksain hanggang sa huli? Mrs. Huo, hindi mo ba gusto makita ang totoong ugali ng magaling mong anak? Anong ibig mong sabihin? Shen Jiyi, tigilan mo ang pambabaluktot ng kwento. Grabe, sikat na sikat daw ang video na to. Malapit nang maging trending sa social media. Ayan, wag mo nang hayaan na mapanood pa nila yon. Miss Joe, bakit ka nagmamadali? Wala pa tayo sa kalagitnaan. Ikaw. Ayan, totoo ba? Gusto mo talagang makasama si Shen Ji? Alam mo naman na ako talaga ang mahal mo. Kinye, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Alam mo naman, yung nanay ko, matanda na at sakitin, hindi pa rin mabitawan ang Huo Group. Pinakasalan ko si Shen Jiyi kasi kailangan kong matapos ang utos ni Mama para makuha ko ang mana sa Huo Group. Huyan, ang galing mo talagang anak ko, ano? Hindi ka pa nga kasal, iniisip mo na agad na mamatay ako. Ma, huwag kang magkamali ng intindi sa akin. Sinabi ko lang yon ng pabiro. Peke siguro ang video na yan. Tumahimik ka na nga. Gusto ko lang makita kung ano pa bang kalokohan ang pinaggagawa mo kasama nitong cute na to. Kapag nakuha ko na ang mana mula sa pamilya Huo, makikipaghiwalay agad ako kay Shen Jiyi tapos pakakasalan kita. Ayan, totoo ba lahat ng sinasabi mo? Siyempre naman Kinyue, ikaw lang talaga ang mahal ko simula't simula. Lubog na sa problema ang pamilya Shen ngayon. Kaya yun ang totoong dahilan kung bakit si Shen Jiyi ang pinili ko. Kapag tamang panahon na, mas madali nang hiwalayan siya. Ayan, pero hindi ko na yata kayang maghintay ng ganun katagal. Tuwing nakikita kitang magkasama kayo, sobrang sakit ng puso ko. Anong gusto mong gawin natin ngayon? Basta mapasaya lang kita, kahit ano pang ipagawa mo sa akin, payag ako. Ngayong gabi ang gabi ng kasal mo. Gusto kong ikaw ang kasama ko, maging bagong asawa ko. Kinyu, kahit hindi mo nasabihin, hindi naman talaga ako aalis. Bakit, Kinyue? Ayan,
E di pag uwi mo mamaya, yakapin mo siya ng sinasadya, tapos pangalan ko ang banggitin mo, para alam niya kung anong nangyari sa atin. Sobrang prideful kasi niya, hindi niya kakayanin ang ganitong sitwasyon. Kapag nag-iskandalo na siya, siguro wala ring mangyayari, pero si mama mo, yung matanda na yon, tuluyan na siyang mawawalan ng tiwala kay Shen Ziyi. Pag hawak mo na ang Huo Corporation, pwede na tayong magsama agad. Ang talino mo talaga, yan ang gagawin ko ngayong gabi. Hinye, talino mo talaga. Ma, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ano pa bang ipapaliwanag mo? Ang galing mo talaga, anak ko. Ma, ako ang may kasalanan. Nagpadalos-dalos lang ako. Akala mo ba ayaw kong ibigay sa'yo ang kumpanya? Hindi pa dahil wala kang silbi? Kung ibinigay ko ang kumpanya sa iyo, matagal na itong pinaghatian ng iba. Ngayon, pareho lang din naman, hindi ka naman malakas o magaling. Anong sinabi mo? Wala naman akong sinabi. Sige na, Madam Huo. Kung gusto mong ayusin ang mga problema ninyong mag-anak, umuwi kayo sa bahay ninyo. Ayaw ko kayo dito. Ikaw! Kung ayaw pang umalis ni Madam Huo, magre-report na ako sa pulis. Sa tingin ko, Madam Huo, ayaw mo ring maging trending ulit ang Huo Corporation sa ganitong sitwasyon. Sige, ang lupit mo talaga. Hindi pa tapos to. Tara na. Hindi nga talaga tapos to. Ang utang nyo sa akin, hindi pa nyo nababayaran ng buo. Akala ko noon kapag napalapit kay Huo yan, magiging misis ng Huayu. Pero hindi ko naman akalain. Wala akong napala sa huli. Walang kwentang taga-porma pero walang silbi. Shen Ziyi, hindi ko inakala na ganyan ka kademonyo. Oo nga. Ganyan ako kademonyo. Ganyan ako kademonyo. Gusto mo ba tong sorpresa ko para sa'yo? Ikaw. Tumigil ka na sa pagpaparumi ng loob ko. Umalis ka na nga. Shen Ziyi, Zhou Qinyue, hindi kita sinaktan kahit kailan. Dahil sa tingin ko, madumi ka. Umalis ka na rin? Shen Ziyi, hintayin mo lang ako. Hinding-hindi kita palalagpasin. Shen Ziyi, huwag mong akalaing. Umalis ka! Pag nagsalita ka pa ng isa pang salita, sasaktan kita ng matindi. Subukan mo kung hindi ka naniniwala. Sa mga taong ito, kung hindi mo tinulungan ng palihim ang pamilya Huo, palagay mo ba? Pa, ang hirap makarating dito. Huwag mong pag-isipan ng ganitong maliit na bagay. Kayang-kaya ng anak mo. Si, kung mahirapan ka, sabihin mo kay Papa. Pagaman nagretiro na si Papa, may koneksyon pa rin siya. Ay naku, lahat ng mga kaibigan at estudyante mo, kilala na ng anak mo. Huwag ka nang mag-alala rito at tigilan mo na ang kakadaldal. Miss Shen, tapos na ang malaking trabaho. Panahon na para tayong makinabang. Bagsak na ang Huayu Group. Ma, huwag ka nang magalit. Ano pa bang silbi ng magalit ngayon? Yung mga matindi ang fans, nanggugulo na sila sa kumpanya. Sigurado akong si Lu Jinghuai at si Shen Ziyi ang may pakana. Nagbayad sila ng mga fake na account. Kasalanan mo yan? Pinilit mong i-record ang pinaka-importanting tagpo natin. Ayan tuloy, nasa kamay na ni Shen Ziyi ang video. Tapos na talaga tayo ngayon. Ako? Hindi ko rin akalain na titingnan niya ang phone ko. Okay na, ano bang silbi ng pag-usapan nyo iyan ngayon? Tinitingnan ko lang kanina, yung sa tax department, malapit na nilang matuklasan kung ano ang problema. Pagtapos nun, Yeye, bilisan mo at pabalikin mo si Mo Dongfang. Kung hindi, makukulong na talaga ako. Hindi na tayo pwede magsama. Wala naman akong kilalang Mo Dongfang. Mali, hindi rin sila magkakilala. Tama, pwede akong kumuha ng peking Mo Dongfang. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para ma-scam ko ang buong ari-arian ng pamilya Huo. Sige, tatawagan ko na ang pinsan ko ngayon, papuntahin ko siya agad sa Jiangcheng. Kung hindi siya makabalik, hindi ko na siya kikilalaning pinsan. Yu, totoo ba yung sinasabi mo? Siyempre naman, ayan, mahal na mahal kita, hindi ko pagtitiisan na makulong ka. Yue, ang bait mo talaga. Ang bilis naman nating ipakilala sa mga magulang. Medyo kinakabahan pa nga ako dito. Asa ka pa, tatay ko yun. Nabalitaan niya na isa kang batang talento, kaya gusto kanyang makilala. Ayos din naman yon. Unahin na natin si future biyenan. Pag nakuha na natin ang loob niya, madali na lahat. Lu Jinghuai, Sige na. Nagbibiro lang naman ako. Pero,
Sa totoo lang, medyo kinakabahan pa rin talaga ako. Siyempre, bago magretiro ang tatay mo, isang salita lang niya, nanginginig na lahat ng nasa negosyo. Huwag ka mag-alala, mabait ang tatay ko. Pag nakita ka niya, malalaman mo rin. Nakauwi na kayo. Ma, pa, We. Tito, tita, may maliit lang akong pasalubong sa inyo. Ay nako, pumunta ka lang dito, ayos na. Bakit ka pa nag-abala magdala ng kung ano-ano? Sa totoo lang, buong pamilya namin nagpapasalamat talaga sa'yo. Sa pagkakataong ito, tinulungan mo ang pamilya namin, lalo na si Ziyi, para makabawi ng maayos. Huwag kang manatiling nakatayo dyan. Nakahanda na ang pagkain ng tita mo. Ngayong gabi, tayong dalawa ay mag-iinom ng todo. Siya po. Tara. Xiaolu, mabuting bata ka talaga. Hinding-hindi mo maikukumpara dyan kay Huoyan. Napakalaki ng lamang mo sa kaniya. Ji, dapat mong siyang bigyan ng pagkakataon. pa, Sa tingin ko rin, si Xiaolu ay ayos naman. ma, gano'n niyo ba talaga ako kagustong makapag-asawa? Huayu Media tagapagmana si Huoyan. Nagkaroon na naman ng krisis. Ngayong araw? Dumating ang departamento sa buwis. Kasama ang third-party auditing agency. Pumunta sila sa Huayu Group para sa personal na kaso at mga konektadong kumpanya. Anong tinitingnan mo diyan? Simulan ang investigasyon sa buwis. Siyempre yung mortal na kalaban mo, si Huoyan. Mukhang hindi mo pa rin malimutan siya. Hindi ko pa kasi nakikita ng personal ang taong nanakit sa akin na madurog. Siyempre naiisip ko pa siya. Tingnan mo itong notebook? Jiangshan Fengyon. Hindi ba ito yung sa sikat na direktor na si Chen Yuming na malapit nang mag-shoot ng epic na pelikula? Ang daming humikayat at pumila, pero kahit supporting role, hindi makuha. Pero sino ba namang hindi mapapansin ang kagalingan mo? Si Director Chen mismo ang pumili. Ikaw daw ang gaganap na bida. Dapat pasalamatan si Boss Lu, tinulungan akong maklear ang pangalan ko. Kung hindi dahil doon, paano naman ako makakakuha ng ganito kagandang oportunidad, di ba? By the way, sabi ni Uncle Shen may darating daw ngayong araw na si Boss Mo galing sa Jingcheng. Pinapapunta niya ako para samahan kang sumalubong sa airport. Si Uncle Shen, Walang iba kundi tatay mo. isang beses pa lang kayong nagkasama. Ganito na agad ang closeness nyo. Sumalubong kay Uncle Mo. Sinabi niya sa'yo to para iparating mo sa akin. Oo nga. Teka lang, sino ba itong Uncle Mo? Pag nakita mo siya, malalaman mo rin. Siguradong magugulat ka. Ang mysterious naman niya. Ayan, may magandang balita ako sa'yo. Ang pinsan ko na si Mo Dongfang. Nagmadali ng umuwi ng bansa. Ngayong gabi, dadating na siya sa Jiangcheng. Totoo ba yan, Yue? Oh. May pag-asa na tayo. Jue. Kung matulungan ng kuya mo ang Huo Group, matulungan si Ayan, ikaw ang magiging manugang ng pamilya Huo. Ihahanda ko ang pinakabonggang kasal para sa'yo. Yue, narinig mo ba? Pumayag na ang nanay ko na pakasalan kita. Ewan ko sa inyo. Hindi naman ako nagkaka-interes sa posisyon na Huo Family Little Lady. Pag nakuha ko ang huling yaman ng Huo Group, lalayas na ako. Hindi na babalik sa Jiangcheng. Mozong, nandito na po kayo. Mukhang may pag-asa na ang Hao Group. Halina, mag-toast tayo para sa iyo. Oo nga, Mozong. Kailangan mo talaga kaming tulungan. Kung hindi lang si Yue ang pinakamamahal kong pinsan, hindi ko papakialaman ang mga walang kwentang problema nyo. Alam nyo ba, gaano kalaki ang negosyo kong natenga dahil dito? Kuya, si Tita at si Ayan ay nag-toast pa sa iyo. Huwag na tayo mag-usap tungkol sa mga bagay na hindi nakakatuwa, okay? Chinyu, sigurado ka ba nagagana talaga ang plano na to? Huwag kang mag-alala, hindi nila kilala si Mo Dongfang. Pagdating ng oras, kailangan mo lang magpanggap ng maayos. Ilipat sa pangalan natin ang ari-arian ng pamilya Hao. Makakaalis na tayo ng walang sagabal. Sige, susunod kami kay Yue. Dahil si Yue, ituring na tayo na parang pamilya. Sige, libre ko nang tatanggapin ang pagkakamag-anak natin. Halika. Uy. Mozong, nasabi na siguro sa iyo ni Yue, may audit na nag-i-inspeksyon sa amin ngayon. Maliit lang yan. Nandito na ako. Kahit may problema, aayusin ko para sa inyo. Ay naku, salamat Mozong. Pero, ibang usapan ng tulungan, may babala lang ako, kailangan klaro. Para maayos ko tong mga problemang to,
Kailangan kong gamitin ang connections ko. Makikipag-ugnayan ako sa ibang tao. Huwag kang mag-alala, Mozong. Basta maayos ang crisis ng How Group, hindi ka namin pababayaan. So gusto ko 30 million cash. 3 milyon? 3 milyon? Mozong, alam mo naman na ngayon ang How Group. Wala talaga. Di wala rin akong magagawa. Ayan, bakit ang kuripot ng mama mo? Ang pinsan ko, iniwan ang negosyo sa abroad, na milyon-milyon, bumalik para tumulong sa atin. Hindi mo naman pwedeng hayaan siyang maglabas pa ng pera. Ma, 30 milyon lang yan. Anak, nasa audit tayo ngayon, nakasara ang mga accounts ng How Group. Para makuha ang 3 milyon, kailangan magbenta ng bahay. Isang bahay lang naman iyon. Pag naayos na ni Kuya ang crisis natin, makakabili tayo ng mas maganda pa na bahay. Sige. Gawin na natin ang sinabi ni Mozong. Mo, nailipat na ang pera. Paki-check mo. Ayos, ang galing. Dahil sa 30 milyon na to, wala na tayong dapat alalahanin sa buhay. Kuya Pinsan, ito na ang huling pera ng pamilya Huo natin. Huwag kang mag-alala. Ayan, basta si Kuya Pinsan ang tumulong, sigurado akong masasagot natin tong problema. Kung si Pinsan ang nagsabi, bilang Kuya Pinsan, syempre hindi ako pwedeng magpabaya. Kaya mag-relax na kayo. Ayos yun, Yuyuyue. Pag nalutas ni Kuya Pinsan ang problema, agad kitang pakakasalan at uuwi na tayo para maging opisyal kang asawa ni Huo. Salamat ng marami sa'yo, Kuya Pinsan mo. Walang anuman. Sige, kayo muna ang umuwi. Ako, isasama ko si Yu Yue. Lalapit muna ako sa mga dating kaibigan ko. Pasensya ka na, Mo. Walang problema. Basta nandito si Mo Dongfang. Bukas, mawawala na ang krisis ng pamilya Huo. Yue, alagaan mo si Kuya Pinsan, ha? Ayan, huwag kang mag-alala. Gagawin ko yon. Tanga talaga. Mamaya, kasama si Kuya Kiang, dala ang perang kinuha namin sa inyo. Makakaalis na kami. Malayo-layo. Shen Ji, bakit ba kahit saan nadadaanan ka? Buwisit? Ayan, huwag mong pansinin yung mga yan. Ang mahalaga, unahin ang totoong problema. Yue, kampante ka lang. Basta andito si Kuya Pinsan. Gusto ko lang makita kung paano magpapasikat si Shen Ji. Shen Ji, hindi ba gusto mong pabagsakin ang pamilya Huo? Tandaan mo, hanggang panaginip lang yan. Ganun ba? Alam mo ba kung sino to? Si Mo Dongfang ng elite ng Jing. Si Mo, kapag umapak si Mo sa Jing, kakabahan ang buong showbiz. Ikaw si Mo Dongfang ng Maynila. Siyempre. Natakot ka na, ano? Ngayon kasama natin si boss mo dito sa lugar namin, tutulungan niya ang pamilya Ho. Gusto ko lang makita kung paano ka malalaglag. Ikaw nga si Mo Dongfang, ano? Grabe, talagang kinabahan ako. Dongfang, ayos pa ba ang tatay mo ngayon? Ayos na ayos naman. Sobrang miss ka niya, lalo na. Tama nga. Sabi ng tatay ko, pagbalik ko ng Maynila, kailangan daw kitang isama pabalik sa Maynila. Sabi niya, kayong magkapatid, dapat magkita ng maayos at magkasama. Ay, hindi ko alam kung gaano pa katagal itong matandang katawan ko. Tama lang na makita ko na ang matandang kaibigan ko. Uncle Shen, siguradong mabubuhay ka ng matagal. May nasikaso na akong pinakamagaling na doktor. Pagbalik natin sa Maynila, aalagaan ka namin ng mabuti. Ay, maliit na bagay lang yun mo. Kung hindi dahil sa pagliligtas ni Uncle Shen noon, matagal nang wala ang tatay ko. Lahat ng yan, dapat lang gawin ko. Lumaki ako sa pamilya Shen. Matagal ko ng turing na tunay na kapatid si Ji. Huwag kang mag-alala, walang gagalaw kay Ji habang nandito ako. Ji, ang tagal nating hindi nagkita. Moge ako at si Jing Huai pupunta sana sa airport para sunduin ka. Pero ikaw, nagpunta ka ng mag-isa. Ayun, sayang lang ang punta namin. Kasalanan ko nga. Nagmadali lang talaga akong makita si Tito Shen. Kaya bigla kong binago ang flight ko. Di ko rin nasabing babago ako ng plano. Paano ka babawi sa akin? Hay naku, batang makulit. Dongfang narinig ko na inapi ka raw ng iba. Agad akong bumalik para ipagtanggol ka. Ano pang gusto mong kabayaran? Ji, tama ba narinig ko? Siya si Mo Dongfang, si Boss Mo? Oo nga. Mo Dongfang, pinakamakapangyarihan sa showbiz sa Jingcheng. Tingnan mo, parang di ka pa nakakita ng malaking tao. Boss Mo, idol talaga kita eh. Boss Mo? Sobrang formal naman niyan.
Gaya ni Ji, Moge na lang tawagin mo. Si, Mogi. Hello. Boss Lou, si Huo Yan ay nag-ho-host sa Four Seasons Spring kasama si Modong Fang, si Boss Mo. Anong sabi mo? Nag-ho-host si Huo Yan sa Four Seasons Spring, kasama si Modong Fang, si Boss Mo. Okay, alam ko na. Nakaka-curious. May naglalakas loob palang magpanggap na ako. Tara na, Ji. Samahan mo ako tingnan. Ikaw ang Modong Fang? Grabe, talagang kinabahan ako. Takot na? Huli na. Sasabihin ko na. 3 taon na ang nakalipas, noong nagka-crisis ang Huo Company, si Boss Mo ang tumulong at nagligtas sa amin. 3 taon na ang nakalipas, totoong si Modong Fang ang tumulong kay Huo family noong may problema sila. Pero alam mo ba, kung dahil kanino yon? Siyempre dahil kay Qing Yue. Hindi mo alam, di ba pinsan pala siya ni Mo Dongfang? Sa tingin ko nga, mas pinsan pa yata siya ng taong to, mas tama pa siguro yon. May pinagkaiba ba talaga Shen Ji? Ngayon alam mo na kung anong pinagkaiba niyo ni Qing Yue. Si Qing Yu ang swerte ng Huo family natin. Ngayon na tumulong ulit si boss mo, gusto mo pa ring wasakin ang Huo family namin. Managinip ka na lang. Huo Yan, nakakaawa ka talaga. Nagdasal ka na nga. Mali pa ang simbahan na pinuntahan mo. Anong ibig mong sabihin? Di siya ang tanungin mo. Ako kasi. Baka naman si Lu Jingwei. Alam niya na hindi ang totoong Modong Fang ang pinsan ko. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng tumambay dito pa, Lu Jingwei. Utang na loob, tigilan mo ang kalokohan mo. Ayan. Parang mga tipaklong na lang sila pagkatapos ng anihan. Hindi na sila magtatagal. Hindi na kailangang patulan pa sila. Tama si Qing Yue. Ngayon, wala na tayong dapat sayangin na oras sa kanila. Sige, alis na tayo. Boss Mo, bakit parang nagmamadali ka, bihira kang pumunta dito? Mananatili ka sana para makipagkwentuhan. Ako. Sino ka ba sa tingin mo? Sa isang salita lang ng pinsan ko sa Maynila, nanginginig ang buong showbiz. Umasa ka pa na makilala ka niya. Huwag kang managinip. Hindi ko naman naramdaman na nanginginig ako, pero siya yata, medyo nauutal magsalita. Baka naman kinakabahan siya. Tigilan mo nga yung pinagsasasabi mo. Bakit naman kakabahan ang pinsan ko? Ha, oo nga. Bakit ako kakabahan? Nakikita lang kitang batang babae. Ayokong patulan ka. Ayaw mo akong patulan. Ayos lang. Pero may iba na gustong subukan ka. Sino? Mo Dongfang. Chenzi, naguguluhan ka na? Ano? Ngayon, ang nakatayo sa harap mo ay si Mo Dongfang. Si Mo ang boss. Ganon ba? Narinig mo na ba ang isang kwento? Li Kui. Nakabangga si Li Gui. Anong ibig mong sabihin? Kuya mo, kailangan lumabas na ang tunay na Li Kui. Gusto kong makita. Kung sino ang may lakas ng loob magpanggap na ako, si Mo Dongfang. Sa Jiangcheng, nagpapanggap na boss at nanloloko. Boss Mo? Itong bastos na batang to, ang nagkunwaring ikaw. Lakas talaga ng loob mo. Nagpanggap ka bilang ako na tinarget mo pa ang kapatid ko. Ikaw? Baka. Shenzi, talagang pinatawag ang tunay na Mo Dongfang dito. Anong gagawin natin? Huo Yan. Gusto ko lang ipaalam sa'yo. Ito. Ang kilalang namumuno sa industriya ng pelikula. Si Mo Dongfang, Boss Mo. Imposible. Kung siya si Mo Dongfang, sino naman siya? Hanggang ngayon hindi mo pa rin maintindihan? Niloko ka ng dalawang. Iyon. Huwag kang magalat ng kung ano-anong kwento. Paano naman ako magpapatawag ng fake na boss mo para lokohin si Ayan? Ayan? Huwag kang maniwala sa kanila. 3 taon na ang nakalipas. Talagang pinsan ko ang tinawag ko nun. Para tulungan ang Hoshi. Malampasan ang krisis. Jue, tama ka. Hindi ko dapat pagdudahan ka. Ayan, Shenji. Ayaw lang niyang makitang maayos ka. Kaya sigurado ako na si Shenji. Sinadyang maghanap ng fake para manggulo lang. Grabe, ang 3 niyong napakababang klase. Huwa yan. Dati talaga bulag ako. Ngayon, sobrang halata na. Naniniwala ka pa rin sa babae na to. Napakatanga mo, hindi ka na maliligtas. Hindi pwede. Kailangan ko nang kunin ang pera at makaalis. Kung hindi na ako makatakas. Ayan, wag na lang natin sila pansinin. Pag kumilos ang pinsan ko, malas nila. Tama.
Umalis muna tayo. Huwag natin sila pansinin. Ngayon niyo gustong tumakas? Huli na. Lumayo kayo dyan. Kung hindi papahirapan ko ang Lucy nyo. Papahirapan ang kumpanya natin, Lucy. Simulan niyo ang palabas niyo. Ikaw! Ayan? Pabilisin mo ang pag-alis ng pinsan ko? Ganon lang. Maililigtas ang Hoshi. Shanzi, sinadya niyang patagalin tayo dito. Baka nga, masaktan pa ang pinsan ko. Kapag nasaktan ang pinsan ko, hindi niya matutulungan ang Hoshi. Kailangan mo talagang hadlangan ang plano niya. Kinyue, huwag kang mag-alala. Walang kahit konti na masasaktan nila ang pinsan mo. Lu Jinghuai. Sandali lang. Mama. Shanzi, sabi mo ang pinakiusap mong Mo Dongfang ay totoo. Patunayan mo nga sa akin. Ano bang ibig mong sabihin? Pinagmalasakitan kong ipatawag si Kuya para tumulong sa Huo Corporation. Tapos ganyan pa rin ang tingin niyo sa kanya? Oh, sige. Kung ganon, hindi na lang kami tutulong. Kuya, alis na tayo. Kinye, huwag ka nang magalit. Hindi naman ganun ang ibig sabihin ni Mama. Ma, nagiging makakalimutin ka na ba? Bakit mo pa pinagdududahan si Qingyue? Nakalimutan mo na ba? Noong 3 taon na nakalipas, si Qingyue ang nakiusap sa pinsan niya para iligtas ang kumpanya natin. Hindi naman nakalimutan ni Mama. Pero parang may kaba pa rin ako sa dibdib. Kailangang malinaw at sigurado ko muna ang bagay na ito. Tingnan mo, pati sina Mo Jeng at Xinye mapapaalis mo na dahil dito. Tapos tarantanan mo na ang mag-aalala? Ako? Boss mo, nakikiusap ako sa ngalan ni Mama. Pasensya na. Kuya, kung hindi naman kami pinagkakatiwalaan, alis na tayo. Bilis, alis na tayo. Oo nga. Hayaan mo na lang sila. Tara na. Boss mo, huwag ka naman umalis. Pag umalis ka, malulugi na ang Huo Corporation. Qingyue, pakiusapan mo naman si kuya mo para sa amin. Loko ka? Kung hindi mo pa ako paalisin, baka di na ako makaalis nito. Z. Minsan talaga iniisip ko kung nakasukan pa ng tubig ang utak mo noon. Bakit mo pinakasalan ang ganyang walang utak at saksakan ng tanga? Pakiramdam ko rin, dati siguro talaga may sabit din ang utak ko. Pero buti na lang, ngayon ko lang naliwanagan. Buti na rin. Buti na rin. Kung hindi man tanga ang utak niya, paano pa kaya magkakaroon ng kwento ang buhay natin? Tama ba, Zihi? Tama nga naman. Kayo talaga. Sina, tama na. Itigil nyo na yan. Unahin na natin ang trabaho. Kung hindi, magagalit na ang kapatid ko. Hindi ba gusto mo ng patunay ko? Ito ang aking valid ID. Mag-request ka rin na ipalabas niya ang kanya para makasiguro ka na. Basta, ang pangalan niya ay Mo Dongfang. Kahit ako pa ang peke. Ipakita mo ang ID mo. Ako. Hindi mo naman siguro sasabihin na nakalimutan mong dalhin, di ba? Oh, nakalimutan ko talaga dala. Tapos na. Wala na talagang pag-asa. Ma, ano bang ibig sabihin nito? Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Sinabi niya na kakauwi lang niya mula sa ibang bansa, sumakay pa ng eroplano. Paano namang posible na hindi siya nagdala ng ID? Isa lang siyang manloloko. Hindi pwede. Hindi pwede lokohin ako ni Qingyue. Tama na. Dapat tapusin na ang kalokohang to. Tawagan na ang pulis. Ipaubayan na sa pulis ang natitirang problema. Liu Qiang, hayop ka. Qingyue, bakit mo ako niloko? Ayan, bitawan mo ako. Nasasaktan mo na ako. Qingyue, sabihin mong hindi ito totoo. Ikaw mismo ang nag-imbita kay Huo Dongfang para tulungan ang pamilya namin. Dahil 3 taon na ang nakalipas, ang talagang humiling kay Mo Dongfang na tumulong sa pamilya nyo. Hindi si Zhou Qingyue, kundi ako. Ikaw? Paano naman mangyayari yun? Tigilan mo na yung pambobola. Hindi ako naniniwala. Hanggang ngayon hindi ko kayo maintindihan. Nakakita na ako ng mga tanga. Pero ikaw ang pinakatanga sa lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasalanan mo to? Lahat ng ito dahil sa'yo. Magising ka nga? Ma,
Ji. Alam ni Mama na nagkamali siya. Maawa ka na, bigyan mo kami ng pagkakataon. Hua, madam. Hindi ka naman tunay na nagsisisi. Kundi natatakot ka lang. Ito ang karapat-dapat na karma ng pamilya niya. Ikaw talaga, ang cute mo. Ikaw ang dahilan kung bakit napahamak ang pamilya Huo ng ganito. Dapat lang halagang mamatay ka. Kayo naman ang unang nagmataas kay Shen Ji. Ngayon na may nangyari, bakit parang ako na lang may kasalanan sa lahat? Ano bang nagawa kong mali? Gusto ko lang namang maging Mrs. Huo. Ako nga ang pinaka-inosente dito. Ano ka ba? Kung kalukuhan yung sinasabi mo. Gusto mo lang talaga ubusin ang yaman ng pamilya Huo. Tama, siya mismo ang nagsabi dun sa lalaking yun na kunin ang natitirang 30 milyon ng pamilya Huo. Isauli mo sa akin ang pera. Bitawan mo ako. Ginwe, mahal na mahal kita. Bakit mo ako niloko? Kailangan pa bang itanong yan? Nakita niyang bumabagsak na ang pamilya Huo, kaya gusto niyang iubos ang natitirang pera, tapos tatakas na lang siya. Seryoso ka ba? Parang tumatanda ka nakakaati dyan. Shen Ji, tumahimik ka nga. Ano? Napikon ka? Nataman ka? Tinatamaan ka kasi. Zhou Qingyu. Ang mga ganyang cheap na gimmick, pangguto lang yan kay Huo yan. Gusto kong mamatay ka. Huo yan. Buntis ako. Anak mo ang dinadala ko. Hindi mo ako pwedeng patayin. Qingyu. Anong sinabi mo? Totoo bang buntis ka ng anak ko? 1 kalahating buwan na. Dati kasi, gusto kitang bigyan ng sorpresa. Surpresa raw? Buntis nga siya. Pero, yung bata hindi pa sigurado kung taga-pamilya Huo. Shen Ji, paano nagkaroon ng mga ganitong larawan? Ginye, paano mo ipapaliwanag to sa akin? Huo yan. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi ganito talaga. Siguradong si Shen Ji yan. Nakikita niya kasi kung gaano tayo ka-sweet. Kaya naghanap siya ng tao para i-edit ang mga litratong to. Yung mga lalaki sa larawan. Hindi ko kilala kahit isa sa kanila. Huo yan. Ganun ba? Ayos lang. Ngayong araw, pinatawag ko rin ang mga misis ng lalaking nasa larawan. Kung tutuusin sa oras, malapit na silang dumating. Ikaw? Nasaan yung cute mo? Siya talaga. Siya ang nangaakit sa asawa ko. Gusto ko siyang bugbugin. Ang cute mo. Nangaakit ka ng asawa ng iba. Tingnan mo, papaano kita paparusahan. Shanzi, ang sama mo talaga. Tinulungan ko lang ang 3 misis dito na mahuli ang cute na nanggugulo sa pamilya ng iba. Sumubok lang akong gumawa ng mabuti. Bakit tinatawag mo akong masama? Ikaw? Ano ka ba? Si Miss Shen, ikaw ang nangagaw ng fiancé niya, kaya sa tingin niya pareho kayong naging biktima, kaya tinulungan niya kami. Oo nga, ikaw na walang hiya. Nangaakit ka nitong isa, tapos nangaakit naman ng iba. Ngayon hindi ka pwedeng makaligtas. Dapat kitang turuan ng leksyon. Hindi ba si Zhou Jingyue yan? Siya yung sumama kay Huo, ang sikat na aktor, sa unang gabi ng kasal nila para manggaliwa. Talagang ang ugali, hindi na natututo. Agaw dito, agaw doon, paulit-ulit lang siyang nang-aagaw ng mas asawa ng iba. Ang kawawa talaga ni Huo. Dahil sa cute na yan, malamang mabangkarote na ang pamilya nila ngayon. Kawawa? Bakit? Kung walang butas, walang langaw. Kung isang pitik lang, nadadala agad. Hindi yan magandang klase ng tao. Sana forever na silang magkatali at wag na silang makagulo sa iba. Ako ang magiging Mrs. Huo balang araw. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Tignan niyo muna kung anong klaseng tao kayo. Malapit nang bumagsak ang pamilya Huo. Nagpapantasya pa. Makapasok sa mayamang pamilya. Curia. Ngayon, ipaparamdam ko sa'yo. Hindi lahat ng lalaki, pwede mo lang kuhanin. Girls, hubaran niyo siya. Ano pa ang balak niyo gawin?
Kutie. Pag naputol ko ang buhok mo, tingnan natin kung magpapakabaliw ka pa. Huwayan, iligtas mo ako. May anak ka sa tiyan ko. Papayag ka na lang ba siya masaktan ako? Lalaki ka ba? Tigil. Lumayas kayo dito. Huwayan, alam kong concern ka sa akin. Kahit may nagawa akong mali sa'yo, pero may anak ka pa rin sa tiyan ko. Nandito na ang problema. Kahit niloko niya ako, pero ang bata sa tiyan niya, kailangan kong panindigan. Mukhang gustong-gusto talaga ni Huo na maging instant tatay, no? Tumahimik ka. Ang bata sa tiyan niya, akin talaga yan. Ayan. Masakit ang tiyan ko. Dalhin mo na ako sa hospital. Kanyu. Kayanin mo. Shen, Z. Hindi ka magiging masaya sa buhay. Ganun na lang, pinatawad mo sila? May ebidensya ka naman, di ba? Biglang nagbago ka ng isip? Gusto kong makita si Huo yan, na siya mismo ang sasaktan ang sarili niya. Para maranasan niya ang mas matinding sakit. Pag lumaki na ang tiyan ko, pupunta tayo para magpa-amniocentesis. Kung anak mo talaga ang bata, pananagutan ko. Ayan. Hindi mo pa rin ba ako pinaniniwalaan? Paano mo pa gusto maniwala ako sa'yo? Aminado ako. Tungkol sa pinsan mo, niloko kita. Pero, sa ibang bagay. Hindi talaga ako nagsinungaling sa'yo. Totoo, anak mo talaga tong batang to. Sana totoo ang sinasabi mo. At isa pa, ninakaw ng pinsan mo ang 30 milyong piso ko. Sabihin mo sa kanya, ibalik niya agad sa akin ang pera. Papangakuan ko, ipapabalik ko sa'yo ang pera. Ayan. Huwag ka nang magalit, please. Simula ngayon, hindi na kita kailanman ililihim pa. Ayan. Nagugutom na ako. Gusto ko ulit matikman ang sabaw na ikaw mismo ang nagluto para sa akin. Pwede ba? Si, uuwi ako para ipagluto ka ng sabaw. Itong si Huo yan, parang nauto na sa kakaarte. Naniniwala pa talaga siya sa mga sinasabi ko. Nagbabalak pang kunin ulit sa akin ang pera. Baliw talaga. Ayue. Sa wakas nagparamdam ka na rin. Hayop ka, bigla kang tumakbo. Hindi man lang inisip kung buhay pa ako ulit. Ngayon, magawa mo pang magtanong sa akin? Naku! Nasa isip ko naman, si Huo yan, ang tanga na yon, kaya niya kaya kitang protektahan. At saka, paano kung mabuking tayo? Tayo rin ang dehado. Ay, oo nga pala. Kumusta na ang bata? Relax ka lang. Walang nangyaring masama sa bata. Nasaan ka? Dalian mo, sunduin mo ako. Yung 30 milyon? Sapat na yun para chill lang tayo habang buhay. Nandito ako sa nagtatuan. Sobrang swerte ko ngayon. Ikaw na lang ang pumunta dito. Panalo na naman ako. Dali, pero dali! Yue, saan ka ba pumunta? Huwayan, ang cute mo talaga sa pagiging tanga. Sinabi ko na ang batang nasa tiyan ko ay anak mo at naniwala ka talaga. Oo nga pala, yung 30 milyon, isipin mo na lang yun ang bayad mo sa akin. Huwag ka nang magpakita. Hindi. Hindi pwedeng mangyari yan. Hello! Ang tinatawagan ninyo ay naka-off na ang telepono. Jo Qingyue, hindi kita papalagpasin. Young Master Huo. Sobrang init ng ulo mo Bakit kayo nandito? Umalis kayo. Kapag ang pinaka-pinagkakatiwalaan mong tao ay nag-traitor sa'yo, ramdam mo, dapat mo ring malasahan yan. Ako,
Huoyan. Nung minahal ka ni Ji Yi, di mo pinahalagahan. Ngayon nagsisisi ka. Huli na. Ako ang nagsisi. Paano nga ba ako magsisisi? Matagal na siyang nagtaksil sa akin, nakipaglandian na sa'yo. Si Qin Yue lang ang tunay kong mahal. Oh, si Qin Yue lang ang tunay kong mahal. Nasaan na siya ngayon? Malamang alam niyang wala na kayo, matagal nang tumakas. Sa tingin mo, sasamahan ka pa niya sa hirap? Hindi ganon si Qin Yue. Huwag kang magkalat ng ganyan. Malamang humingi na siya ng pera sa pinsan niyang lalaki. Oh, malamang humingi na siya ng pera sa pinsan niyang lalaki. Nagloloko ka lang sa sarili mo. Tumahimik ka? Lu Jinghuai, hindi ako naniniwala na hindi ka magkakamali. Si Shen Ziyi, matindi lahat ng galit niya at napakalaso ng ugali. Kapag magkasama kayo, balang araw, matulad ka sa akin, masisira ang pamilya mo. Kung mangyari man yan, tatanggapin ko. Sayang lang. Hindi mangyayari. Yan sa akin. Lu Jinghuai, basta lalaki, magkakamali talaga. Huoyan. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung saan ka nagkamali. Puro palusot ka pa rin. Nakakaawa ka. Wala akong kasalanan. Ang nakakaawa ay ikaw. Akala mo ba ang gusto ni Lu Jinghuai ay ikaw bilang tao? Ang gusto niya ay ang mga connection mo. Naniniwala akong hindi siya ganoong klaseng tao. Handa rin akong bigyan siya ng isang pagkakataon. Kahit matalo ako sa huli, ako, si Shen Ziyi, ay hindi magsisisi at walang panghihinayang. Ikaw. Ji Yi, salamat na pinagkakatiwalaan mo ako. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, hindi kita pababayaan matalo. Lu Jinghuai, kung sakaling dumating yung araw na hindi mo na ako mahal, dapat sabihin mo sa akin ng harapan, hindi ako magagalit sa'yo. Maghiwalay tayo ng maayos, walang sama ng loob. Sinasabi mo puro kalokohan. Hindi darating ang araw na yon, kahit kailan. Naniniwala ako sa'yo. Cutie, ikaw talaga, cutie ka. Subukan mong murahin ulit si Ji Yi. Pupunitin ko yung bibig mo. Ikaw, Ji Yi, nagkamali ako. Totoong nagkamali ako. Sige na, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, please. Ayokong makulong, pwede ba? Kung hindi ka makukulong, hindi matahimik ang loob ko. Alam mo yan. Ako, si Shen Ziyi, hindi ko hahayaang maagrabyado ang sarili ko. Ikaw. Pero bago ka makulong, pwede kitang samahan para hanapin sina Zhou Qinyu at yung pinsan niya para maibsan ang galit mo. Talaga bang ganun kakabait? Hindi. Gusto ko lang talagang makita ang mga aso na nag-aaway. Ikaw ang bahala kung gusto mong pumunta o hindi. Jinghuai, tara na. Sasama ako sa inyo. Ang talino mo talaga, baby. Alam mo pang linisin lahat ng kayamanan ng pamilya Huo bago umalis. Si Huoyan na naman. Dahil sa kanya, hindi ako nakapasok sa pamilyang mayaman. Sayang lang mga taon ng kabataan ko na nawala. Lahat ng to, karapat-dapat lang para sa akin. Tama. Ngayong araw, gagamitin mismo ni Kuya ang pera ng tanga na yon para mag-enjoy ng todo. Ay oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Hindi niya pinsan yon. Kalaguyo niya yon. Yung batang dinadala ni Zhou Qinyu. Sa kanya yon. Aba, ang cute mo ah. Papatayin kita. Huoyan, paano mo nahanap tong lugar na to? Zhou Qinyu. Dahil sa'yo, ganito kalala ang nangyari sa akin. Pero heto ka nag-e-enjoy lang dito. Anong magagawa mo sa akin? Papatayin talaga kita. Huoyan, akala mo ba ikaw pa rin yung sikat na superstar na parang hari? Ngayon, parang aso ka na lang na walang matakbuhan. Sabihin mong aso siya, insulto yun sa aso. Mas mababa pa siya kaysa sa aso. Zhou Qinyu, niloko mo ako ng pera. Niloko mo ako sa emosyon ko. Magkakaroon ka ng karma. Karma, ang alam ko lang, ang may pera lang ang boss.
Ikaw, Huo yan, isa ka lang sa mga pinabayaan, malapit ng makulong. Ganun pa, nakikipag-usap sa akin tungkol sa karma? Nakakatawa ka talaga. Oo, tutal malapit na akong makulong. Hindi ko rin hahayaang maginhawa ka. Ikaw lang? Gusto mong makipagsabayan sa Ken? Ji, bilisan mo at iligtas mo ako, Ji. Bakit ko naman tutulungan ka? Ganitong talo-talo, away-away, gustong-gusto ko yan. Ang lakas mong humingi ng tulong ha? Papatayin kita. Huo yan, si Shen Ji nga hindi ka tinulungan. Ngayon, katulad ka lang ng daga sa kalsada na gusto ng lahat habulin at patayin, mas mabuti pang mamatay ka na lang. Kung ganito ka lang mamamatay, masyado ka pang naging swerte. Shenji, anong ibig mong sabihin? Ang samaan nyo ng loob ni Huoyan, di ako makikialam. Pero sa pagitan nating dalawa, hindi ko sinabi na papalagpasin kita. Basta palayain mo kami, aalis kami agad sa Jiangcheng. Hindi ka na ulit makikita ng kahit sino sa amin. Tapos pampalabasin mo pa na mamuhay kayong malaya at masaya? Ang dali nyo namang palusutin. Alam mo yan, kahit hindi dahil sa akin, maglolo ko pa rin si Huoyan sa ibang babae. Kaya, wag mo kong idamay. Zhou Qinyu, tapos na ang laro. Ngayon, papatawan kita ng parusa para sa mga ginawa mo. Shenji, malambing ka talaga no? Papatayin kita. Dalhin siya, ibigay doon sa mga nag-aabang na haters na sinisigawan siya. At si Pinsan, sigurado akong gustong-gusto ng mga pulis. Makinig sa mga sikreto niyang iligal. Dalhin siya. Shenji, bitawan mo ako. At ikaw? Yung ebidensya sa pagnanakaw at pag-iwas mo sa buwis, napatunayan na ng audit. Pagpakabait ka na lang dyan sa kulungan at pag-isipan ang mga nagawa mo. Naglabas na ng desisyon ang korte dahil kay Huoyan sa isyu ng buwis. Nahatulan siya ng 5 taon na pagkakakulong. Kailangan din niyang magbayad ng multang aabot sa 200,000 piso. Ito ang kabayaran niya. Simula noong nagsimula siyang gumamit ng madayaang paraan at niloko niya ako, dapat inasahan na niya na darating ang ganitong wakas. Mrs. Huo, para matulungan si Huoyan na makumpleto ang multa, ibinenta niya ang lahat ng mga ari-arian nila. Ngayon, ang buong Huayu lahat ng proyekto ng grupo, akin na. Huayu, tuluyan ng hawak ni Lu ang lahat. Congratulations ha. Pero bakit parang hindi naman ako masaya? Anong gagawin ko? Ano bang dapat gawin para mapasaya kita? Shenzi, maging girlfriend ko. Tapos na. Tapos na ang Huo Group. Tapos na rin ang anak ko. Lahat ng bagay. Tapos na. Ay, nakilala ko na siya. Siya ang chairwoman ng Huayu Group. Siya ang nanay ni Huoyan. Ano? Siya yung sinasabi nilang malupit na ina ng movie king na si Huo na nagtaksil sa asawa. Tama. Kasalanan din talaga ni Huo yan. Pero ito namang si Mrs. Huo, hindi rin mabuting tao. Kung hindi dahil sa pagpanig niya, hindi ganyan karami ang nasaktan. Tama, bugbugin na siya. Ano bang nangyari? Wala tayong kinalaman dyan. Tara na. Shen Ji, huwag ka munang umalis. Bitawan mo ako. Z, alis na tayo. Nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako, pakawalan mo si Huoyan. Isa lang ang anak ko. Isa lang ang anak mo. Pero ang mga magulang ko, isa lang din akong anak. Naisip niyo ba yon? Nung sinaktan niyo ako, isa lang ang anak mo. Pinapahalagahan mo siya, pero hindi. Ibig sabihin nun, natutulungan mo siyang manakit ng iba. Simula't simula pa, sinabi ko na. Ang gusto ko lang ay katarungan. Kung hindi niyo ako, bibigyan ng katarungan. Ako na mismo ang kukuha nito. Puro kasalanan ko lahat. Kung sa gabi ng kasal, napigil ko na siya. Hindi sana umabot sa ganito, pero natanggap na niya ang parusa.
Niloko siya ni Zhou Qinyue, nakulong siya. Para mabayaran ang multa, binenta ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Huo. Ano pa ba ang gusto mo? Madam Huo, hindi mo pa rin naiintindihan. Hindi dahil sa ilang pagkakamali, masama na ang tao, kundi dahil mula mismo sa kaibuturan, hindi talaga siya mabuting tao. Ang anak mong si Huoyan, lahat ng nangyari sa kanya ngayon, ginawa niya sa sarili niya. Bunga ito ng karma, ganting galing sa tadhana. Tama. Sabi nga, ang likas ng tao ay masama. May mga taong talagang masama ang ugat. Oo nga, mula nang magsimula si Huoyan, ang dami niyang kabalbalan. Pero dahil sa matinding kapangyarihan ng pamilya nila, natatakpan lang ang lahat. Gumagawa pa ng eksena online, kaya ang tagal nating naniwalang isa siyang mabait na tao. Nakakadiri. Tama na. Hindi mo pwedeng sabihan kung ano-ano ang anak ko. Pati ba naman sigaw? May lakas ka pang gawin sa amin? Akala mo ba ikaw pa rin ang chairman ng Huayu Group? Oo nga, ordinaryong tao lang tayo ngayon. Hindi na kami natatakot sa mga banda mo. Mrs. Huo, hanggang ngayon hindi mo pa rin naiintindihan. Mula noon hanggang ngayon, hindi mo talaga tinatrato ang iba na parang pantay mo, tulad ng sinabi mo dati sa akin. Sinabi mo sa mundong ito kung sino ang malakas, siya ang tama. Pero sa totoo lang, ang tama ay ang batas at ang konsensya ng tao. Tama na. Shen Jiyi, tatanungin kita, matutulungan mo ba si Huoyan? Hindi. Ikaw? Bakit ko naman patatawarin ang taong nagbuli sa akin noon? Chenji, napakagaling mo talaga. Hindi ka maganda ang magiging ending mo. Mrs. Huo, kung maririnig ko pa ulit mula sa bibig mo, kahit isang salita na minamaliit si Jiyi, hindi ko mamasamain na ipadala ka sa kulungan para makasama mo ang anak mo. Ve? Mahal, kailan mo ako bibigyan ng Hermes na bag? Matagal ko na tong gusto. Depende sa galing mo. Ang sama mo. Saan galing tong mabahong pulubi? Ang baho-baho mo. Zhou Qinyu, kasalanan mo ang lahat. Ikaw nasalot ka. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hindi halata. Ang boss nating si Lu, magaling din palang magluto. Pasayahin ang magiging misis niya. Mahalaga din naman talaga yan. Miss Shen Ji, pumapayag ka bang maging asawa ko? Pumapayag ako. Salamat, salamat. Kung gumagawa ka ng mabuti, may balik din yan. Shenzi. Karma ito talaga ang ganti ko. Ikaw kanina. Kung ibang pulubi lang sana, hindi ko na sana inintindi. Pero si Zhou Qinyue hindi karapat-dapat. Sakto lang bukas pupunta ako para mag-file ng annulment. Pagkatapos, dala ang 100 piso na to para kumuha ng marriage certificate. Si. Ang tanging hiling ko lang ay kailangan mong umalis ng walang dala. Wala ka namang tutor, di ba? Dahil pumayag ka na, pirmahan mo na lang. Shen Jiyi, nagsisisi na ako. Sayang, walang gamot sa pagsisisi sa mundo. Sana sa loob, magbago ka ng maayos at maging taong disente ulit. Chen Zi.
Dati ganun mo ako kamahal, bakit ngayon napakalamig mo na sa akin? Oo nga. Minahal kita noon. Minahal ko yung sa set ng pelikula. Masipag magpaliwanag sa akin ng eksena. Yung kapag nagkasakit ako, tahimik na nagbibigay sa akin ng gamot. Yung noong pinagalitan ako ng direktor at napaiyak. Nagsusumikap na aliwin ako Huoyan. Sayang lang, yung Huoyan na yon, matagal nang wala. Yung si Huoyan na nagmahal sa akin, namatay siya dahil sa pakikipagsabuatan nyo sa mismong gabi ng kasal ko. Ikaw ngayon, para sa akin, isang makasarili, duwag at hangal na estranghero ka. Sa isang estranghero, bakit ako dapat maging malambot? Tama, bukod sa pakikipag-divorce, may isa pa akong sasabihin sa'yo. Magpapakasal na ako. Si Lu Jingwei ba? Oo siya. Magaling siya, 1,000 beses, 10,000 beses kaysa sa'yo. Huoyan, salamat sa di mo ako pinakasalan noon. Dahil doon, nakilala ko ang tamang tao. Shanzi, sinabi kong nagsisisi ako. Shanzi. Tapos na ang lahat. Oo nga. Tapos na talaga. Jingwei. Ang anak kong babae? Ipagkakatiwala ko na siya sa iyo mula ngayon. Tatay, huwag po kayong mag-alala. Ipapangako ko, buong buhay ko. Igalang siya, protektahan siya. Ji pinapangako ko. Ako si Lu Jingwei. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang nasa puso ko. Iginagalang kita, pinoprotektahan kita, minamahal kita. Halika, gising na. Halika. Halika dito. Asawa. Halika. Ay naku. Sobrang antok na ako, asawa ko. Upo ka? Alam ko namang antok ka. Pero kahit antok ka, kailangan mo pa ring ubusin ang pagkain bago matulog. Kumain ka na? Kain. Nandito ka na. Sobrang antok na ako, asawa ko. Pinilit na naman kami ni Direk Chen para makahabol sa deadline. Nagpuyat kami buong gabi. Halika. Massage kita. Asawa mo to. Konting tiis pa, malapit na tayong mag-wrap up. Ang asawa ko, magiging leading actress pa dahil sa pelikulang 2. Sana nga, asawa ko. Sakto ang sinasabi mo. Sige, massage ko pa. Susunod, tingnan natin kung sino ang nanalo ng pinakamahusay na babaeng actress ngayong taon sa Jinjonglu. Ang nanalo ay Shanzi. Salamat sa inyong pagmamahal sa akin. Simula ngayon, patuloy kong huhusayan ang aking pag-arte. Gagamitin ko ang mas magaling na pagganap at mas mahusay na mga proyekto para masuklian ang mga sumusuporta sa akin. Salamat po. Ano to? Buksan mo nga?
Ililipat mo sa pangalan ko ang kalahati ng shares ng Xingyao Media. Kung ano ang akin, yun na rin. Wala tayong pagitan sa isa't isa. Hindi ka ba natatakot na takasan ko at daladala ang pera mo? Silang. Kikita pa rin ako hanggang sa hindi ka na makatakbo. Si Papa ngayon ay isang agila. Pupuntahan ko kayo ngayon. Nahuli na kayo ng agila. Agila, sumuko ka na. Kayong dalawang sisiw. Ang lakas ninyong dalawa ah. Anong laro yan? Agila, huwag mo ikidnap si Mama. Habulin mo ako. Pababain mo ako. Sige, sige. Si Papa kailangan magpahinga. Kayong dalawa na lang. Maglaro muna kayo. Lu Jinghuai, tingnan mo, simula nung naging tatay ka, halos wala ka ng itsura ng isang CEO ng media company. Mukhang alipin ka na ng anak mo, alipin ng anak na lalaki. Isa pa. Ano pa? Alipin ng asawa. Asawa. Mag-travel tayo. Sige. Asawa ko. Mag-travel tayo. Sige, gusto ko yan. Mama, kanina si Papa, sinadya niyang kilitiin ako. Inaapi kami ni Papa. Mama, ikaw naman ang pumalit. Pwede mo bang paluin ang puwet niya? Si. Mali si Papa. Hindi na uulitin ni Papa. Promise. Mama, medyo nagugutom ako. Mama, tignan mo nga kung may makakainan dito. Asawa ko, anong nangyari sa'yo? Mama. Gusto mo ba tingnan? Wala naman. Bigla kong nakita siya. Medyo nanibago lang ako. Siya nga yun. Totoong siya nga yun. Boss, anong nangyayari? Binagsak mo yung noodles ko. Napuno ng sabaw ang legs ko. Sorry talaga. Ngayon din lilinisin ko. Yung noodles na kinain mo, wag mo na bayaran. Pasensya na. Z. Isang mangkok ng espesyal na ramen. Z. Gagawin ko na agad para sa'yo. Boss, may pila pa ba sa pag-order? Nasaan na ang ramen ko? Sorry po. Sarado kami ngayon. Pwede po kayong pumunta sa ibang ramen house. Pasensya na po. Pasensya na. Sana maintindihan niyo po. Ayos na lang. Ang malas naman. Zihi. Sandali lang ha. Gagawin ko na agad para sa'yo. Asawa ko. Ako. Sasamahan kita. Hindi na kailangan. Manatili ka muna sa kotse at bantayan mo ang mga bata. Babalik din ako agad. See ya. Jiggy, tikman mo na agad. Nandito ka para pagtawanan ako, di ba? Dati parang okay lang. Pero pagkakita sa'yo, parang wala namang saysay. Ayos ka ba nitong mga huling araw? May pakialam ka ba? Sa tingin ko, sobrang saya mo ngayon. Ikinasal ka kay Lu Jinghuai, naging pinakamagaling na artista. Lahat na iinggit. Kaya ngayong araw, pumunta ka dito para magpasikat lang, di ba? Para sabihin sa akin kung gaano ako kalungkot. Ang galing mo gumawa ng noodles. Shen Jiyi, sabihin mo nga sa akin, may pagkakataon ba, kahit saglit lang, na nagsisi ka? Pinaka nagsisihan ko sa lahat. Ay nakilala kita. Medyo malamig na yung kamay ko. Hindi ka pa ba magmadaling painitin to para sa akin? Sana maging masaya ka. Honey, yung mga ganitong walang kwentang message, mas mabuti nang wag mo nang basahin. Baka madumihan pa mga mata mo. Ang buhay ko, matagal nang hindi kailangan ng mga walang kwentang tao para bumati. Kasi, matagal ko nang nakuha ang pinakamasayang buhay sa buong mundo.